Nagsimula ito sa isang madilim at maulan na gubat sa isang napakakilabot na gabi. At sa gitna ng kadiliman, isang grupo ng mga heavily armed na kabalyero ang umaatres sa kagubatan. Sa wakas natagpuan na nila ang kanilang target at tinanong ng leader kung nag-enjoy ba siya sa pagtatago. Pagkatapos yun, sinugod niya ang ating pangunahing tauhan, tinawag siyang maruming hayop. Sinasabi rin niya na magaling siyang nakipaglaro sa mga banal na kabalyero, pero doon lang nagtatapos ang kanyang gimmick. Pagkatapos, itinaas ng kawal ang kanyang espada at sinabi sa ating bayani na dapat siyang ipagmalaki na siya ang nakalaban niya. Kahit na siya ay nakahiga, hindi naapektuhan ng vampira sa usapin ng kanyang mga kasalanan at ng simbahan, ngunit may ngisi sa kanyang mukha. Handa nang ibunyag ng kawal ang isang lihim. Lumabas na hindi niya talaga gustong hulihin ang ating batang lalaki at sinadyang palayain siya. Ipinaliwanag niya na huli na siyang nakisali sa habulan at pinayagan siyang magpakawala ng lagpas sa lahat ng oras na iyon. Dahil ang ating bayani ay isang bihirang vampira at nais ng kawal na makilala ang sarili sa pamamagitan ng pagdakip sa kanya, napagtanto ng ating pangunahing tauhan na ang mundong ito ay isang gubat kung saan ang malakas ang nang-aapi sa mahina. Dahil lahat ay nakasalalay sa lakas, palagi siyang tumatakbo mula sa lahat. Ngunit, walang silbi ang kanyang pagsubok na lumaban at tumakas at tinamaan siya ng diretsahan. Hinahampas siya ng espada ng kabalyero habang naaalala niyang siya ay hinahabol at napipilitan. At kahit na ganoon, patuloy pa rin ang pagmamaktol ng kawal tungkol sa kung paano ang kanyang pag-iral ay isang insulto sa simbahan. Ngunit sa huling sandali niya, nais ng ating binata na magkaroon ng pangalawang pagkakataon na baguhin ang lahat. Kaya't isang huling sigaw ng sakit ang kanyang pinakawalan habang unti-unting nawawala ang kanyang buhay. Bigla siyang nagising, gulat na gulat sa isang ganap na ibang lugar. Tumingin siya sa paligid, nanginginig sa lamig, nagtatanong kung ano ang nangyari. Tumingin siya sa kanyang mga kamay at napagtanto na buo pa ang kanyang mga braso at leeg. Bukod pa rito, napapansin niya na nasa parehong tolde siya na tinitirhan niya noon bago siya inusig ng mga kawal. Nang makita ang mga marka sa kahoy, naisip niya na nakabalik siya ng 6 na buwan sa nakaraan. Sa ganitong paraan, sa wakas ay naintindihan ng ating pangunahing tauhan na siya ay nakabalik sa nakaraan. Pagkatapos, niyayakap niya ng mahigpit ang kanyang kamao, alam niyang binigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Doon niya ipinaliwanag na dati siyang nakatira sa isang liblib na baryo sa gubat, malayo sa mata ng tao. Noong panahong iyon, isa lamang siyang mahina na vampira na nagngangalang Eugene na naninirahan sa pamamagitan ng pagtatago at pagpapanatili ng buhay, hanggang sa isang araw, pinili niyang sumunod sa kanyang mga instincts na nagdala ng mga mandirigma at kabalyero sa kanyang paghahanap. At kahit gaano katagal ang lumipas, palagi nilang siya mahahanap kahit saan pa siya magpunta. Dahil dito, at takot na mahuli, ginugol niya ang 12 taon sa pag-inom lamang ng dugo ng mga ligaw na hayop. Ngayon, sa nakaraan, hindi niya alam kung paano nangyari lahat iyon, pero nagpasya siyang hindi na muling magkakamali. Pagkatapos ay nagpasya si Eugene na magiging sapat siyang malakas para hindi na kailanman siya mapatamba ng sinuman. Kaya pumunta ang ating bayani sa isang latian at idineklara na babaguhin niya ang kanyang estratehiya sa pagtakas dahil ang mga vampira ay kumukuha ng lakas mula sa dugo at mas malakas ang dugo, mas marami silang makukuhang lakas. At dahil sa ideyang iyon, naghihintay siya hanggang sa dumating na ang kanyang unang target. Biglang tumalon ng Panginoon ng gubat, isang dambuhalang nakakatakot na nilalang, papunta sa kanya. Kahit na nasa harap niya ang halimaw, hindi nagpapakita ng takot si Eugene at naghahanda ng makipaglaban. Inatake ng hayop gamit ang mga tinik at napalipad ang bata dahil sa impact. Alam niyang mahina ang katawan niya, pero kung makakakuha lang siya ng isang maliit na hiwa, iyon lang ang kailangan niya. Dahil dito, maaari na niyang samantalahin ang dugo ng nilalang at sa wakas ay maging mas malakas. Lumundag si Eugene papunta sa halimaw dahil nabigo ang kanyang dating paraan ng pagliligtas sa sarili. At dahil nabigo ang kanyang dating taktika, desperado siyang nangangailangan ng mas maraming lakas kaya ginamit niya ang kanyang espada at sinalakay ang nilalang ng buong lakas. Ngunit nagulat siya nang mapagtanto na kahit ang kanyang espada ay hindi makatusok sa balat ng hayop. Saka, sumugod muli ang halimaw gamit ang buntot nito na pumatay sa kanyang espada at nagpalipad sa kanya. Pagkatapos ay pinatama ng nilalang ang buntot nito sa lupa na nagtulak sa ating pangunahing tauhan palabas sa hangin. Nabagsak si Eugene sa lupa, sugatan at naisip na maaaring minamaliit niya ang kalaban. At harap mismo niya, binubuksan ng Panginoon ng kagubatan ng kanyang bibig upang lunukin siya ng isang kagat. Lumabas na ang hayop na ito ay isang manlalakbay, isang halimaw na naninirahan sa mga mahiwagang mundo. Bukod pa rito, ang ilan sa kanila ay may mga batong mahika na itinuturing na bihirang mga hiyas. Alam ng ating bayani na ang bato ang sentro ng hayop pero sobra ang laki ng agwat ng lakas nila. Napagtanto niya na baka masyado niyang binigyang pansin ang bagong pagkakataon sa buhay dahil sobrang lakas ng halimaw na maaari siyang tapusin bago pa man siya makalapit ng kahit isang gasgas. Pagkatapos ay umatake ang nilalang ng buong lakas nito, lumikha ng isang napakalaking alon ng enerhiya sa putik.
Pagkatapos ay naisip ni Eugene na dahil binigyan siya ng isang pangalawang pagkakataon, inakala niyang madali rin itong makukuha muli. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang sarili at alam niyang hindi niya pwedeng ulitin ang parehong pagkakamali noon. Kaya palagi siyang nagkikiskis at humihinga ng dahan-dahan para lang manatiling buhay. At kahit ngayon, patuloy siyang nakikipaglaban para makaligtas ng isang araw pa. Pero sa pagkakataong ito, pinili niyang lumaban ng buong lakas para lang mabuhay. Kaya't niyayakap niya ang bibig ng halimaw gamit ang kanyang mga kamay at nagpas siyang lalaban at mananalo. Nang nakasisilaw ang kanyang katawan, alam ng ating bayani na kung hindi siya mananalo, walang magiging pagkakataon pa. Kaya't isinasagad niya ang kamay niya sa bibig ng halimaw para hilahin ang power core nito. Dahil para kay Eugene, ang kaligtasan ay palaging nakasalalay sa dugo ng iba at sa isang huling pagsisikap, sa wakas ay nagawang durugin ang mana stone ng nilalang. Matapos ang laban, muling naging tahimik at payapa ang kagubatan. Bigla, isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang bumalot sa buong latian. Pagkatapos ay naaalala niya ang pangakong kung magkakaroon siya ng panibagong pagkakataon, pipiliin niyang makipaglaban at hindi tumakbo. Parang ginawa niya sa buong nakaraang buhay niya, ngayon na nakatayo sa gitna ng mga sirang bagay, ganap nang nagbago ang itsura ng ating batang lalaki. Sinasabi niya na kanyang sasaluhin ng dugo at tagumpay. Makalipas ang isang sandali, mag-isa na nakatayo ang ating pangunahing tauhan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napagtanto niya na ang mana mula sa bato ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Bukod pa rito, nagkaroon siya ng kakayahang takpan ng kanyang balat ng itim na kaliskis. Pagkatapos, ipinahayag ni Eugene na nalaman niya ang tungkol sa halimaw nang siya ay mahuli ng mga sundalong bayaran. Noon pa man, ininom niya ang dugo ng nilalang at nakatakas mula roon. Pero kahit na may bagong lakas siya, alam niyang hindi siya kayang talunin ng gabi, Jung Dorit. Kaya kailangan niyang maging mas malakas para labanan ng mga palad na darating para sa kanya. Nang makita niyang malapit ng sumikat ang araw, nagpa siya ang ating bayani na umuwi bago magbukang liwayway. Ngunit isang misteryosong boses ang huminto sa kanya, nagpapasalamat sa pagtanggal niya sa huwad na Panginoon. At mula sa tubig ng putik, isang bughaw na nilalang ang lumitaw na nagpapasalamat sa ating pangunahing tauhan. Gayunpaman, sinasabi ng nilalang na ang paglusob sa kanyang tahanan at pagdungi sa lupa ng dugo ay isang kasalanan. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang dakilang Merian, tagapangalaga ng teritoryong iyon, at kahit si Eugene ay nagbanta sa ating bayani ng isang sumpa na gagupitin ang kanyang katawan. Ngunit ipinapakita ng nilalang na siya ay isang munting diwata at nagtatanong kung naririnig ba niya talaga siya. Nagulat ang diwata nang tanungin ng ating pangunahing tauhan kung ano siya. Hindi siya makapaniwala na nakikita niya siya at inuulit ni Eugene ang tanong ng isang beses pa. Tinanong siya ng munting nilalang kung narinig niya lahat at tiniyak niya na narinig niya. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang si Merian, isang espiritu ng tubig na naging alipin sa loob ng 15 taon. Pero ipinaliwanag niya na salamat sa kanya, muling mapapanatili ang kalinisan ng lugar. Habang nagsasalita si Merian, napansin ng ating binata na unti-unting nawawala ang isa sa kanyang mga tato. Tinanong ng diwata tungkol sa marka at sinabi niya na hindi niya alam na palagi na itong naruroon. Mula noong unang alaala niya, may 10 tato na siya sa katawan niya. Dahil hindi niya maalala ang nakaraan niya, mas pinili niyang mag-focus na lamang sa pagtitiis ng tahimik. Nagtataka siya kung ang mga marka ay isang uri ng selyo at kung may isa sa mga ito ang naputol na. Nagsimula namang magpanik si Merian dahil matagal na siyang hindi nakikipag-usap sa kahit sino. Pagkatapos ay nagrereklamo siya na matagal bago ma-purify ang latian at maibalik ito sa anyo ng lawa. Kaya nag-aalok siyang maghatid ng sariwang tubig bilang pasasalamat. Ngunit ang tubig na kanyang inihahanda ay hindi man lang mukhang masarap o malinis. Sa kabila ng pagpupumilit ng diwata, sinabihan siya ng ating bayani na umalis na lang at hindi pinapansin ang alok. Ilang araw ang lumipas, sa wakas ay nakarating na ang ating pangunahing tauhan sa isang nayon na tinatawag na Broadwin. Biglang pumasok sa baryo ang isang binatang lalaki na sumisigaw na dumating na ang halimaw na may pulang mata. Lumabas ang pinuno at ang iba pang mga taga-nayon sa dagat at nagulat sa nakita dahil sa lupa ay may malaking bonte ng mga hayop na kamakailan lang pinatay. Tinanong ng isang binatang lalaki kung ano ang balak ng halimaw dahil hindi naman ito isang buong buwan. Lumalabas na ang halimaw ay ang ating bayani na naninirahan malapit sa baryo ng higit sa 10 taon. Bigla siyang lumabas mula sa gubat at nagtatanong kung maaari siyang pumasok sa nayon. Sa una, natakot ang lahat sa kanya dahil sa kanyang nakakatakot na pulang mga mata, ngunit dahil palagi siyang nagdadala ng pagkain, nagpatuloy ang kanilang kakaibang ugnayan sa loob ng isang dekada. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng ating binata na nakatira siya sa malayo dahil siya ay may sakit. Pero ngayon ay gumaling na siya, at dahil sa sobrang tulong na natanggap niya mula sa nayon, nais niyang maibalik ang kabutihang loob nila. Nalilito ang mga taga-baryo habang sinasabi niya sa kanila na tawagan siya kung may mangyari man. Pagkatapos ay binaba niya ang maskara at ipinakita ang kanyang sarili sa lahat na nakangiti. Nabigla ang mga tao, nakatigil sa ganda ng ating pangunahing tauhan.
Nagtataka sila kung ang nilalang ba ay kalahating elf o baka naman isang marangal. Kahit ang punong barangay ay hindi makapaniwala na ganoon siya kaganda sa ilalim ng maskara. Sa kagubatan, tinanong ni Miriam kung bakit niya ibinigay lahat ng mga hayop sa mga taga-barangay. Hindi niya maintindihan dahil para sa isang diwata, ang mga vampira ay tungkol sa dugo at kamatayan. Sinasabi rin ni Miriam na hindi niya kailangan ng mga tao dahil malapit na siyang umalis. Sinasabi ni Eugene na minsan kailangan mong alagaan ang mga bagay na ito dahil kung hindi niya sila pipigilan, sasakupin ng mga mandirigma ang baryo at walang makakaligtas. Ipinaliwanag niya na darating ang mga mercenaries para kunin ang isang batang lalaki mula sa nayon at sa proseso, papatayin nila ang lahat ng nakakita at sisirain ang buong baryo. Nalilito si Miriam at nagtatanong kung totoo ang sinasabi niya at paano niya nalalaman ang lahat ng ito. Kahit na magkasama sila ng ilang araw, hindi pa rin niya mabasa ang iniisip niya. Tinanong ng diwata kung ano ang kaugnayan ng tiwala sa mga sundalo. Biglang huminto ang ating bayani at sumalpok si Miriam sa kanyang balikat. Nagreklamo siya tungkol sa biglaang paghinto at tinanong kung bakit siya huminto ng biglaan. Doon niya tiningnan ang unahan at nakita kung ano ang nangyayari. Isang grupo ng mga mandirigma na armado hanggang sa ngipin ang lumitaw sa daan sa gubat. Nakita nila ang ating pangunahing tauhan mag-isa at akala nila ay isang simpleng taga-baryo lang siya. Pagkatapos ay binanggit ng pinuno na mukhang mahina ang lalaking iyon at hindi gaanong armado, kaya't iniutos niya sa kanyang mga tauhan na patayin siya nang hindi umaalingaw. Dahil dyan, isang kawal ang sumugod gamit ang isang palakol upang atakihin ang ating bayani. Nagsisigaw si Miriam sa pag-aalala, takot na baka mangyari ang hindi niya inaasahan. Pagkatapos ay hinampas ng lalaki ang kanyang palakol, ngunit mas mabilis ang ating binata. Sa malamig na tingin at nagliliwanag na pula ang kanyang mga mata, naghahanda siyang bumawi. Sa isang kisap mata, pinutol niya ang mercenary ng walang kahirap-hirap at habang nagugulat ang natitirang grupo, ipinaliwanag niya ang kanyang taktika kay Miriam. Sinasabi ng ating bayani na kailangan nilang magtayo ng tiwala para hindi halata at sa pagkakataong iyon, ipinapakita niya na papatayin niya lahat ng mga kawal sa isang iglap. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Eugene ang pagpapaliwanag ng kanyang plano kay Miriam, ang maliit na diwata. Sinasabi niya na kailangan niyang makuha ang tiwala ng tao nang hindi kahina-hinala at nang may ngiti ay ipinapakita niya na gagawin niya iyon sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng mga mercenary. Pagkatapos ay sumigaw ang mga lalaki sa takot nang mapagtanto nilang isang vampira ang ating bayani. Gayunpaman, isang sa kanila ang naglakas loob at nagsabi na kung mahuli nila siya ng buhay, bibigyan sila ng simbahan ng gantimpala. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kasakiman nang tumitig sa kanya ang ating pangunahing tauhan na may pulang mga mata. Pinaputok ang kawal at napagtanto ng iba na hindi lang siya basta-bastang tao. Kaya patuloy silang umatake at isa sa kanila ang sumisigaw na ang ulo ng vampira ay kanya. Ngunit sobrang bilis ng ating bayani at naiiwasan niya ang lahat ng kanilang atake. Pagkatapos, isang dambuhalang malakas na lalaki na may malaking mace ang umatake sa ating binata. Sinasabi ng lalaki na papatagin niya silang lahat gamit ang kanyang sobrang makapangyarihang armas pero nagulat siya ng harangan ng ating pangunahing tauhan ng atake gamit ang isang kamay lang. Sinasabi ni Eugene na papadilim na ang araw at ang gabi ang kanyang panahon upang magningning. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga kuko at tinapos ang mamumugot sa isang suntok lamang. Inuuwi niya ang dilim at sinasabi na ang gabi ang pinakamahusay na oras para magdulot ng dugo. Pagkatapos ay sumigaw ang leader ng grupo na huwag basta-bastang umatake dahil siya ay isang halimaw. Biglang dumating ang mga taga-baryo na may dalang mga siga at nabahala sa nakikita. Hindi makapaniwala ang mga ito sa dugo ang nakitang nagkalat sa gitna ng gubat. Tumingin ang pinuno ng baryo sa mga nakakalat na bangkay at nagtatanong kung paano ito nangyari. Kakilakilabot, nakatitig siya sa ating bayani at nagtatanong kung siya ba ang gumawa nito. Gayunpaman, itinanggi ng ating bayani ang lahat at sinabing nakita niya ang mga bangkay habang pauwi mula sa Pangangaso. Pagkatapos ay tumuro siya sa gilid at sinabing ang mga salarin ay iba pang mga lalaki at sa gulat ng lahat, ang mga salarin ay isang pangkat ng mga malalakas na lobo. Ipinaliwanag ng ating binata na nakapatay siya ng ilang lobo pero maaaring nandoon pa rin yung mga nakatakas. Isa sa mga taga-baryo ang nagpapatunay na may mga bakas ng kuko sa mga katawan ng mga sundalo. Isa pang lalaki ang sumigaw na lahat sila ay inatake ng isang pangkat ng mga lobo. Humingi naman ng paumanhin ng pinuno sa ating bayani dahil sa walang katuturang pagdududa sa kanya. Pagkatapos ay nagmumungkahi siyang ilibing ang mga bangkay sa nayon, ngunit tinawanan siya ni Miriam dahil ang mga lobo ay dumating lang para linisin ang gulo matapos amuyin ang lahat at siya mismo ang gumawa ng mga marka sa katawan upang takpan ang kanyang mga bakas. Nagtataka tuloy ang diwata kung bakit niya ganoong kaimportante ang kanyang imahe sa mga tao. Bigla niyang nadiskubre ang isang bagay sa bulsa ng isa sa mga patay na sundalo. Pagkatapos ay inabot niya ang isang liham sa pinuno at tinanong kung nais nitong basahin ito. Nababatid ng lalaki ang selyo ni Ginoo Taiwan at nabigla sa nakasulat dito. Nakatitig ng malaki, hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa. Lubha sa pag-asa, tinawag niya ang pangalan na Pelid at tinanong kung nasa baryo ngayon ang bata.
Lumabas na, maaaring anak ni Pelid ang illegitimate ni Lord T1 na makapangyarihan. Naalala ng ating bayani ang mga salita ng leader ng mga mercenary tungkol sa batang iyon. Nabigla ang lalaki sa lakas ni Eugene at nagtaka kung saan siya nanggaling, ngunit hindi niya binigyan ng pagkakataon na mag-isip ang ating pangunahing tauhan at sinalubong niya ito ng buong puso. Gayunpaman, sumisigaw ang pinuno ng mga kawal na huwag mag-atubili at labanan. Sinasabi niya na kahit monster ang ating bayani, may 2 braso at 2 binti pa rin siya, ngunit napagtanto ng lalaki na hindi nila kayang tumakbo mula sa vampira, kaya't nagpasya siyang umatake at sumugod ng buong bilis sa ating pangunahing tauhan. Sa malamig at matatag na tingin, naghahanda ang ating bayani para sa huling laban. Pagkatapos ay pinukol niya ng isang malakas na suntok ang mukha ng leader ng mga mercenary, at sa lakas ng tama, tinulak siya nito palayo at napaatras sa isang puno. Pagkatapos ay tinulak ng ating binata ang kawal palayo, tapos na ang laban. Hiningi ng leader na tigilan na siya dahil hindi na niya kaya pang tumanggap ng mas maraming suntok. Nakahiga sa lupa, tinatanong niya kung matagal nang naghihintay ang ating bayani sa kanila. Sabi ng lalaki na may negosyo lang sila sa baryo at ayaw nilang magkaproblema. Gayunpaman, ipinahayag ng ating pangunahing tauhan na kanya ang nayon at nais niyang malaman kung ano ang kanilang layunin doon. Sa kababaan ng loob, sinabing hindi niya alam na may isang panginoong vampira na namumuno sa nayon. Sinasabi nilang hinahanap nila ang illegitimate na anak ng pamilya Taiwan na nagtatago doon, pero hindi ito paniwalaan ng ating bayani at tinatanong kung ano talaga ang kanilang tunay na layunin. At nakangisi, tinanong niya kung hindi nila balak wasakin ang buong nayon. Pagkatapos ay nag-amin ng lalaki na sila ay inupahan ng mga lehitimong anak ni Lord Tuan, at dumating sila ng marami, sakaling may magkamali. Naisip ng ating pangunahing tauhan na si Bertel Tuan, ang blonde na kabalyero, ay isa sa mga nagsimula ng lahat at siya ang general manager ng koponan ng mga naghahanap sa mga vampira. Naiintindihan niya na alam ni Bertel na ang kasakiman ng mga sundalo ay magdudulot ng massacre, at ang massacre na iyon ang nagpasibak sa kanya upang matuklasan ng mga banal na kawal. Samantala, patuloy ang pagmamakaawa ng mercenary na hindi niya ito gagawin kung alam niya. Sinasabihan siya ng ating bayani na umalis na at paalalaan siyang mag-ingat sa mga lobo sa daan. Nagulat ang lalaki at nagsimulang magpasalamat sa pagpapalaya sa kanya, ngunit hindi niya ito pinatawad at pinukol siya ng mapaminsalang tama sa leeg. Bakit mo siya pinatay, pagkatapos makuha lahat ng impormasyon? Sinasabi niya na hindi niya siya pwedeng pabayaan na mabuhay dahil nadiskubre ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang vampira, at sa eksaktong sandaling iyon, dumating ang grupo ng mga lobo na akit sa amoy ng lahat. Samantala, kinukumpirma ng pinuno na dumating ang mga kawal upang dalhin si Pellad sa kastilyo. Naalala nila na pumanaw na ang ina ni Pellad at mag-isa na siyang namumuhay mula noon. Kaya inaalok ng ating bayani na dalhin ang batang lalaki sa kastilyo ng ligtas. Sabi niya na dahil nakatira siya sa gubat, maaari siyang samahan nito at iwasan ang mga hayop sa daan. Ang punong bayan ay nagulat at sinabing hindi niya maaaring hingin iyon sa kanya, ngunit sinasabi ng ating batang lalaki na hindi pwedeng baliwalain ito ng isang knight at tinatawag siyang walang hiya ni Miriam. Lubhang walang salita ang maliit na diwata sa tapang ng ating pangunahing tauhan. Nagulat din ang mga taga-nayon at nanghihina ang ulo ng punong barangay sa salitang kabalyero. Patuloy na naguguluhan si Miriam at hindi makapaniwala sa narinig niya mula sa kanya. Ngumiti siya at sabi niya na medyo naantala na ang kanyang pagpapakilala. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang Yan Eugene at sa gulat ni Miriam, naniniwala ang mga taga-baryo sa kanya. Ipinaliwanag niya kay Miriam na ang mga tao sa nayon ay hindi pa nakakita ng tunay na may lupa, kaya hindi nila malalaman ang pagkakaiba kahit pa magpanggap siyang isa. Pagkatapos ay nagsimula na siyang tanungin ng mga taga-baryo tungkol sa kanyang nakaraan sa gubat. Ang ating bayani ay tumugon lamang na may mga dahilan siya kung bakit niya tinihilang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Sabi ng pinuno na mahirap ang baryo at hindi nila kayang bayaran ang kanyang serbisyo, pero sinabing ayos lang ito at humiling na makapag-stay sa baryo ng isang gabi. Kinabukasan ay nakatayo siya sa tabi ng bintana at sinubukan ang kanyang bagong kakayahan laban sa sikat ng araw. Sa kanyang pulang mga mata, pinapanood niya ang kanyang mga kamay na nagiging itim na kaliskis. Napapansin niya na mahusay na nakaharang ang mga kaliskis sa liwanag na magpapadali sa kanyang paglalakbay. Tinawanan siya ni Miriam at tinanong kung bakit siya nagsinungaling ng ganito. Sabi ng ating bayani na wala nang halaga iyon dahil aalis na siya agad at walang makakaalam, pero hindi tumitigil ang diwata at tinatanong kung ano talaga ang kanyang tunay na layunin sa lahat ng ito. Bago siya makasagot, isang taga-baryo ang nagsabi sa kanya na handa na silang umalis. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na mas mapagkakatiwalaan ang mga titulo kaysa sa mahahabang paliwanag at ang isang titulo ay nakakabawas ng 100 kasinungalingan na kailangan sabihin sa 10 na lang. Alam ng ating bayani na hindi matutukso ang tunay na mga may lupa sa ganitong pagmamadaling kasinungalingan kaya mula ngayon gagawin niya ang lahat para maging totoo ito. Pagkatapos ay ibinigay ng pinuno ang isang liham ng pagpapakilala at hiniling sa kanya na alagaan si Pellid.
Ipinakikilala ni Batang Pelid ang kanyang sarili at sinabing ikinalulugod niyang makilala siya kaya't iniwan ng ating bayani at Pelid ang nayon at nagsimula sa kanilang paglalakbay patungo sa kastilyo. Sa kanilang paglalakbay, sinusundan ng ating pangunahing tauhan at Pelid ang isang mahabang daan sa kabundukan. Nang makita nila ang isang nayon, tinanong ni Pelid kung ito ba ang Bramis at tiniyak ng ating bayani na ito nga. Tinanong niya kung marunong siyang magbasa at sinabi ni Pelid na tinuruan siya ng yumaong ina niya. Ipinaliwanag niya na ang lalaking minahal ng kanyang ina ang nagturo sa kanya kung paano magbasa at sumulat. Saka naman ni Miriam na tanungin natin si Pelid kung matutulungan niya tayong matuto magbasa. Nagulat si Pelid nang tanungin kung matutulungan niya tayong turuan magbasa. Nagtataka ang binatang lalaki kung bakit ang isang snake tulad niya ay hindi marunong magbasa. Pagkatapos ay nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang pamilya na matagal nang nahirapan. Inililihim niya ang kanyang gawang pagtatanghal at naglalakad ng may malungkot na mukha sa harap ng batang lalaki dahil alam niya na kapag nakuha niya ang tiwala ni Pelid, mapapalampas nito ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Maganda ang pagkakagawa niya at pinupuri siya ni Miriam sa kanyang pagganap pero pinapaalalahanan niya siya na kung masyadong siyang magsisinungaling, magsisimula ng magduda ang mga tao. Pagkatapos, nagsimulang kumikislap ang mga mata ni Pelid at na-realize ng ating bayani na nabili na niya ang buong kwento. Humingi siya ng paumanhin at sinabi na hindi siya agad naniwala sa kanya dahil sa mga bulong. Inamin niya na tinatawag siyang halimaw ng lahat sa nayon at nakaapekto ito sa kanya, pero mula ngayon, naniniwala na si Pelid sa nakikita niya mismo. Kahit na, nag-aalok pa ang batang lalaki na turuan ng ating bayani kung paano magbasa, unti-unti, kapag may oras sila. Biglang ginamit ng ating pangunahing tauhan ang kanyang mahika upang lumikha ng isang yelong tibak at sa isang mabilis na galaw, tinusok niya si Pelid sa mata ng walang awa. Sumisigaw sa sakit ang binatang lalaki habang tinatanggap ng ating bayani ang biglaang pag-atake mula sa gitna ng daan, pero inisip lang niya yon para subukan ang reaksyon ni Pelid. Lumabas na talagang inatake sila ng isang grupo ng mga tulisan sa daan. Natatakot si Pelid at hindi makapaniwala na sila ay nalilito. Pagkatapos, ngumingiti ang pinuno ng mga tulisan at sinabing nakakatipid siya ng oras sa kanilang mga takot na mukha. Pagkatapos ay inutusan niya silang ibigay ang lahat ng mahahalaga o magsisisi sila. Ngunit bago niya matapos ang kanyang salita, tinatamaan siya ng ating bayani gamit ang kanyang espada. Sa isang suntok, napabagsak ng ating pangunahing tauhan ang pinuno ng mga bandido. Nalilito at nanlalamig si Pelid, hindi maunawaan ang nangyayari. Isa sa mga tulisan ang sigaw sa paghihinagpis nang makita ang kanyang kapatid na tinapos agad sa harap niya. Sinabi ng ating bayani na ginawa nila ang utos niya, mabilis at epektibo. Nagalit ang bandit at umatake sa ating binata gamit ang isang palakol, ngunit hindi siya makakatapat at pinutol siya ng ating pangunahing tauhan gamit ang kanyang espada ng walang awa. Sa isang kisap mata, umiikot siya at tinatanggal ang isa pang bandido. Hiningi ng huling tulisan ang kanyang buhay at nanawagan na huwag siyang pumatay, ngunit hindi siya pinatawad ng ating bayani at naghanda para sa huling suntok sa isang mabilis na galaw. Tinatapos niya ang huling bandit ng walang pag-aatubili. Tumingin siya sa mga bangkay na nakakalat at sinabing hindi niya maintindihan ng mga tao. Nagtataka siya kung bakit palagi nilang sinusubukang nakawan at saktan ng mga mahihina. At hawak niya ang huling bandido, tinatanong niya kung okay lang bang saktan ang mahihina. Sa huli, lumingon siya kay Pelid at tinanong kung maiintindihan niya ang mga bagay na ito kapag natutunan niyang magbasa. Nabigla si Pelid at hindi makapagsalita sa tanong ng ating pangunahing tauhan. Pagkatapos, pinaalalahanan siya ng ating bayani na sinabi niya na maniniwala siya sa kanyang nakikita mismo. At seryosong tingin, sinasabi niya na hindi niya papayag ang isang patak ng dugo ang makalapit kay Pelid. Pagkatapos ng ilang sandali, sa wakas ay nakarating sila sa lungsod ng Bramis at nagsiyasat sa lugar. Doon, nakakita sila ng isang tindero na nag-aanunsyo ng mga bihirang halamang gamot mula sa Hilagang Dungeon sa halagang 20 barya. Sa isa pang tindahan, nagrereklamo ang isang mamimili tungkol sa presyo, sinasabi na mas mura niya itong nahanap sa ibang lugar. Nalilibugan si Miriam sa lungsod at sa lahat ng mga magagandang bagay na kanyang natuklasan doon. Pinayuhan ni Pelid ang ating bayani na mag-ingat dahil walang awa ang mga mangangalakal doon. Sinasabi niya na palaging naiinis ang leader ng nayon kapag pumupunta siya sa lungsod, pero sinasabi ng ating pangunahing tauhan na kailangan niya ng pera bago siya makapag-alala tungkol dyan. Kaya't hiniling niya kay Pelid na maghintay at pumasok siya sa isang tindahan ng katad at balahibo. Pagkatapos ay inalok niya ang mga balahibo ng mga lobo na kanyang pinatay at humingi ng pagsusuri sa tindero. Nabigla ang lalaki nang makita ang balat ng malupit na lobo at na nagdala siya ng ganong kalaking dami. Tinitingnan niya ng masama mula ulo hanggang paa ang ating bayani at batay sa kanyang luma ng damit, inisip ng tindero na siya ay isang palaboy na may nakakalokong ngiti. Naisip niya na ang ating pangunahing tauhan ng perpektong biktima para lokohin. Pagkatapos ay nag-alok siya ng 18 pilak na barya, sinasabing sirang-sira ang balat ng Direwolf. Tumingin ng matalim ang ating bayani sa kanya, ang kanyang pulang mga mata ay nagliliwanag ng matindi at sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang leeg ng tindero at nagulat ito.
Bawat iya ay takot at nagtatanong kung bakit sobrang pula ng mata ng lalaki. Natatakot, nag-iigib ang tindero at nagsasabing bihira ang leather ng Derwolf at kakaunti lang ang supply nito. Hiningi niya ang ating bayani na magpakalma at ayusin ang usapan sa pamamagitan ng salita. Pagkatapos ay napailing siya ng nervyos at sinabing magiging mapagbigay siya at itataas ang alok sa 23 coins. Tumingin lang ang ating pangunahing tauhan sa kanya nang walang salitang binibitawan, ang lalaki ay nagsimulang pawisan at itinaas ang alok sa 25 coins. Nang mawala na siya ng pag-asa, sumigaw si Pelid ng 28 coins upang makatulong sa negosasyon, ngunit nanatiling tahimik ang ating bayani at nagtaka ang tindero kung gaano pa ang gusto niya. Sa huli, nag-alok ang lalaki ng 30 pilak na barya at tinanggap ito ng ating pangunahing tauhan. Kinabukasan ng gabi, nagkampo sila at sinubukan ng ating bayani na basahin ang isang sinaunang scroll. Sabi niya na itinuro sa kanya ni Pelid ang mga pangunahing kaalaman, pero malayo pa rin siyang marunong magbasa ng tama. Ang pagsusulat ay parang mga paikot-ikot na linya lang para sa kanya at nakakaramdam siya ng inis. Pagkatapos, pinuri ni Miriam ang kanyang bagong damit, sinabing mukhang maayos naman ito para sa halagang ginastos. Nabigla siya na naging mapagbigay ang palengke sa kanila sa kanilang unang pagbisita. Pagkatapos ay nagrereklamo ang diwata na dapat sana'y humirit pa siya at bumili ng seda, ngunit sinasabi ng ating bayani na kailangan lang niya ng panangga sa sikat ng araw. Sabi ni Miriam na ang mga vampira ay ang mga maharlika at kailangang may ambisyon. Nagtataka ang ating pangunahing tauhan kung paano niya alam ang lahat at sinasabi niya na natutunan niya ito sa espiritu. Pinayuhan niya siyang mag-aral ng sinaunang panitikan, ngunit sabi ng ating bayani na hindi siya marunong magbasa. Biglang dumating si Pelid at tinawag siya, pinukaw ang ating bayani mula sa kanyang pag-iisip. Tinanong ng binata na may kakaibang ngiti kung kanino siya nakikipag-usap. Nagpapanggap ang ating bayani na nakikipag-usap lang sa sarili at nagtatanong kung ayos lang si Pelid. Sabi niya na hindi sanay ang mga ordinaryong tao na makakita ng mga katawan tulad niyon. Sabi ni Pelid na huwag siyang mag-alala dahil may sobra pa siyang enerhiya at ngumingiti siya at sinabing marami silang papel at matutulungan niya itong matuto magbasa hanggat gusto niya. Kaya't magdamag na silang nagpalipas sa paligid ng campfire habang tinuturuan ni Pelid ang ating bayani. Nabibigla ang ating pangunahing tauhan kung gaano kadali siyang matuto at nagtatanong kung normal lang ba iyon. Sinasabi ni Pelid na siya ay kahanga-hanga dahil karaniwang tumatagal ng 1 taon ang pag-aaral. Pagkatapos ng aralin, tinanong ng ating bayani kung ayos lang kay Pelid na maging isang anak ng may lupa. Sabi ng binata, hindi talaga niya ito naipaliwanag ng kanyang ina at hindi pa rin ito ganap na naintindihan. Hinihiling din niya na hindi niya inasahan na yayayain siya ni Lord Taiwan ng buong puso. Biglang, isang grupo ng mga kabalyero ang lumapit sa kanilang kampo sa gubat. Binabati sila ng leader ng grupo at nagtatanong kung maaari siyang magtanong. Tumayo ang ating bayani at nakaalerto habang papalapit ang mga armadong lalaki. Tinitiyak niya na tunay na mga sundalo sila, hindi tulad ng mga dati. Alam niya na kung magsisinungaling siya, lalaki ang pagdududa, kaya't nagpasya siyang sabihin ang katotohanan. Sinabi ng pinuno ng grupo na pupunta rin sila sa kastilyo at humingi ng pahintulot na makikamp kasama nila. Isa sa mga mas batang kabalyero ang nagreklamo tungkol sa desisyon, ngunit pinagsabihan siya ng leader. Pagkatapos ay humihingi siya ng paumanhin at sinabing bago pa lang ang binata sa grupo at hindi pa marunong makihalubilo. Pagkatapos ay ipinakilala ng pinuno ang kanyang sarili bilang si Parthek at tinanong kung sino ang ating pangunahing tauhan. Tumawa ang kawal, hindi naniniwala na isang tunay na knight ang ating bayani. Tinanong niya kung totoong knight nga ba ang ating bayani. Tumutawa ang binatang lalaki at sinabing hindi niya kailanman narinig ang tungkol sa bahay Eugene sa buong buhay niya at may masamang ngiti, inakusahan niya ang ating pangunahing tauhan na isang impostor. Narealize ng ating bayani na hindi na siya pwedeng magpanggap pa dahil nasabi na niya kay Pellet na siya ay isang knight. Naiintindihan niya na kung magpapatuloy ito, magiging napakahirap ng sitwasyon at sa malamig na tingin, naisip niya na kaya niyang silang lahat mapatamba dahil hindi naman sila gaano karami. Bigla, niyayakap ni Parthek ang balikat ng batang kabalyero at tinawag siyang Robin. Pagkatapos, tinamaan niya ito ng isang malakas na suntok sa mukha sa harap ng lahat. Sobrang lakas ng tama kaya napalipad si Robin at bumagsak ng matindi sa lupa. Pagkatapos, yumuko si Parthek at humingi ng paumanhin sa kabastusan ng kanyang kawal. Sabi ng ating bayani, kalimutan na ang paghingi ng tawad at maghanap na lang ng mapupuntahan. Alam niya na mula ngayon, madalas siyang pagbintangan dahil sa kanyang pagkakakilanlan at upang maiwasan ang hindi kailangang pagdududa, kailangan niyang maging isang knight sa lalong madaling panahon. Nagising si Letterabin ng gulat, hindi lubos na maunawaan kung ano ang nangyari. Nagbangon siya ng naguguluhan at nagtatanong kung bakit niya inatake ang ating pangunahing tauhan. Sinabi ni Parthek na hanggal at wala siyang handgereng mabuhay. Pinagsabihan niya siya at sinabing dapat siyang magpasalamat sa kanya sa pagliligtas ng kanyang buhay. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Parthek na hindi niya maaaring husgahan ayon sa itsura at hindi niya nakikita ang nasa harap niya at sa seryosong tingin, tinanong niya kung alam ni Robin kung magkano ang halaga ng balabal na suot ng ating bayani.
Lumabas na, ito ay isang mataas na klase na balabal na pinalakas ng sobrang bihirang balat ng lycanthrope. Sabi niya na ang pinakamura ay nagkakahalaga ng higit sa 10 pilak na barya, 3 beses ng sahod ni Rabban, at ang katotohanang marunong magbasa ang ating bayani ay nagpapakita na hindi siya pangkaraniwang tao. Ipinaliwanag ni Partek na malapit na niyang kunin ang kanyang espada at lahat sana kami ay mapapahamak. Nagulat si Rabban at tanong kung paano niya alam ang lahat ng iyon ng detalyado. Pagkatapos ay ipinakita ng pinuno na nakita niya ang ating pangunahing tauhan na naghahanda ng umatake. Nakita niya ang ating bayani na inilalagay ang kamay sa loob ng kanyang balabal, naghahanda upang kunin ang kanyang espada. Kung naantala siya ng 1 segundo, ang ulo ni Rabban ay matutulis na. Sinasabi ni Partek na wala siyang ideya kung gaano kakilakilabot ang isang knight. Ipinapaliwanag niya na nagsasanay sila gamit ang kahoy na espada mula pagkabata. Pumasok sila sa mga hindi kilalang dungeon at pinapatay ang mga halimaw ng walang takot, at tanging yung mga nagbubuhos ng maraming dugo at nakikita ng mga may lupa ang naihahalal na knight sa isang marangal at espesyal na seremonya. Sinasabi ni Partek na ang pagpapanggap na isang knight ay isang seryosong krimen at malaking problema dahil ang isang taong nagkukunwaring knight sa edad na 20 ay dapat may malawak na kakayahan. Tinanong ni Rabban kung ibig sabihin niyo na mas malakas siya kaysa sa leader ng grupo. Narinig din niya na malapit ng buksan ng bagong tuklas na dungeon. Nakaririnig ng ating bayani ang buong pag-uusap at napagtanto na ang titulong knight ay napakahalaga. Natatakot din siya na ang pamilya Taiwan ay umarkila ng mga sundalo sa halip na gamitin ang kanilang sariling mga kawal. Biglang napansin ni Pelid na papalapit ang ating pangunahing tauhan sa mga sundalo, at nang may ngiti, nilapitan niya si Partek at sinabing narinig niya na papunta sila sa kastilyo. Pagkatapos ay iminumungkahi niya na maglakbay silang magkasama dahil pareho silang papunta sa parehong destinasyon. Si Rabban ay naakit sa kagandahan ng ating bayani at si Partek ay tuluyang nalilito. Pagkatapos ng ilang araw, sa wakas ay nakarating na sila sa nayo ng Martela sa estado ng Taiwan. Nababahala ang ating pangunahing tauhan na nakuha ng mga kawal ang kanyang kwento, ngunit alam niyang magsisimula na ang tunay na problema ngayon. Pagkatapos ay lumitaw si Miriam at sinabi na pinagmasdan niya ang mga sundalo ayon sa kanyang hiling. Nalaman niya na sobrang delikado na ang kalusugan ni Lord Taiwan na maaaring pumanaw anumang oras at may bagong dungeon na nadiskubre, pero wala silang pambili para tuklasin ito. Nagsimula ng mag-isip ang ating bayani sa ideya ng pagbubukas ng bagong dungeon sa rehiyon. Tinanong ni Miriam kung ano ang mangyayari kay Pelid kung pumanaw si Lord Taiwan. Natatakot siyang magiging ulila na naman siya, pero sinasabi ng ating bayani na hindi iyon ang kanyang problema. Nagsimula ng umiyak ang diwata, natatakot na aalisin si Pelid ng kanyang mga kapatid ng walang dahilan. Napagtanto ng ating pangunahing tauhan na tinawag ni Lord Taiwan si Pelid para makitang muli siya, at doon niya nauunawaan na magbabago na ang kapalaran niya at ni Pelid sa isang paraan. Matapos ang ilang biyahe, sa wakas ay narating nila ang kanilang destinasyon, at nakatayo sa harapan nila ang nakamamanghang kastilyo ng mga rosas, tahanan ni Lord Taiwan. Pagpasok nila sa kastilyo, hanga sila sa karangyan ng lugar. Natuwa si Miriam at sinabing kailangan umakyat ng ating bayani sa rango at manirahan sa isang kastilyong tulad nito, pero sinabihan niya itong tumahimik at pumasok na dahil may mas mahalaga pa silang gagawin. Biglang huminto ang isang kawal at tinanong kung ano ang pakay nila sa kastilyo. Pagkatapos ay ipinakilala ni Pardock ang kanyang sarili bilang isang kawal mula sa Phelan Guild at tinanong kung sino siya. Biglang nagpakilala ang isang lalaking may blondeng buhok bilang Kamara, ang bayani ng Taiwan. Tinanong niya kung nasa cart ang mga paninda at pinagtibay ni Pardock na nasa loob nga. Pagkatapos ay napansin ni Kamara na nakatayo doon ang ating bayani at tinanong kung bakit hindi siya kumikilos. Ipinakikilala ng ating pangunahing tauhan ang kanyang sarili bilang kabalyero na si Yan Eugene, na nagpagulat kay Kamara, ngunit bago niya maipakilala si Pelid, biglang dumating si Bertel, ang kanyang kapatid. Nakikilala ng ating bayani ang pamilyar na boses at naaalala ang kanyang masakit na nakaraan. Lumapit si Bertel at sinabing ito ang kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol ng kastilyo. Sila'y lumalakad na may pagmamataas at may amblemong rosa sa kanyang dibdib. Hindi makalimutan ng ating pangunahing tauhan ang boses ng taong labis siyang pinahirapan. Naalala niya noong madiskubre siya habang nagtatago sa gubat at kung paanong walang tigil siyang hinabol ni Bertel ng walang pahinga. Pagkatapos ay tumitig siya kay Bertel Taiwan, may galit at paghihiganti sa mata. Bertel ang ikalawang anak ng pamilya Taiwan at isang kabalyero na direktang nagmula sa angkan. Kamara pagkatapos ay tanong kung ano ang ginagawa ng kanyang kapatid doon at tumugon siya ng may sarkasmo. Sabi ni Bertel, alam na alam niya kung ano ang ibig niyang sabihin sa tanong na iyon. Pinipigil ng ating bayani ang kanilang pagtatalo at nakikialam sa usapan ng magkapatid. Ibinibigay niya ang liham mula sa punong barangay at sinabing siya ay dumating ayon sa kanyang utos. Nagulat si Bertel nang marinig ang pangalan ng baryo at kinuha ang liham ng may pag-aalinlangan, at may mapanuring tingin, tinutukan niya ang ating pangunahing tauhan mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay kinuha ni Kamara ang liham mula sa kamay ng kanyang kapatid upang silipin ito.
Nakikilala niya ang pangalan ng punong baryo, ngunit nananatiling kahina-hinala si Bertel. Pagkatapos basahin ng liham, nagulat si Kamara sa balita tungkol sa pagkamatay ng kawal. Napagtanto niya na ang batang nasa tabi ng ating bayani ay ang illegitimate na anak ng kanyang ama. Mahihiyang ipinakikilala ni Pellid ang sarili at ngumingiti si Kamara nang may pangungutya. Pagkatapos ay sinabi ni Bertel na inaasahan nila si Pellid at nais siyang makita ng kanyang ama. Sa pekeng ngiti, inutusan niya silang dalhin ang bata upang magpahugas at magbihis. Inilalakad si Pellid ng mga gwardya habang tinitingnan siya ni Bertel nang may pang-iinsulto. Pagkatapos, hamarang ang ating bayani at sinabing nais niyang pag-usapan muna ang gantimpala. Humihingi siya ng pulong kay Lord Tuan, ngunit agad na tinanggihan ni Bertel ang kahilingan. Sa mapanghusgang tingin, sinasabi niyang imposible at hindi siya pwedeng makita ng ating bayani. Ipinaliwanag niya na kritikal ang kalagayan ng kanyang ama at nag-aalok na bayaran siya ng ginto para umalis, ngunit hindi sumusuko ang ating pangunahing tauhan, sinabing pinagdaanan niya ang maraming hirap para dalhin si Pellid. Pagkatapos ay pinagbabantaan siya ni Bertel at sinabing huwag niya siyang pipilitin na ulitin ang sarili. Pagkatapos ay pumasok si Kamara at nagtanong kung ano ang problema sa isang maikling pagpupulong, ngunit iginiit ni Bertel na halos hindi na makatulog ang kanyang ama at hindi maaaring tanggapin ang isang estranghero. Pagkatapos ay nagsimula ng mag-away ang dalawang magkapatid at magpapalitan ng masasakit na salita sa harap ng lahat. Tumingin si Bertel sa kanyang kapatid ng galit at sinabihang huwag niyang baluktutin ang kanyang mga salita. Pagkatapos ay humingi si Kamara ng paumanhin sa ating bayani para sa eksena at sa ugali ng kanyang kapatid. Sa pekeng ngiti, nagpaalam siya at sinabing umuwi ng ligtas ang ating pangunahing tauhan. Lumapit si Kamara kay Pellid at inalok na siya ay tulungan sa paglibot sa kastilyo bilang kanyang bagong kapatid. Nang makita ito, napagtanto ng ating bayani na hindi talaga papayagan ni Bertel na makipagkita siya sa Panginoon. Biglang, isang malalim na boses ang hamarang sa usapan, tumatawag sa ikalawang anak na lalaki ni Tuan, at isang matipang lalaking may mahabang pulang buhok ang lumitaw, may dalang dalawang lalaki sa balikat niya. Pagkatapos ay itinulak niya ang mga lalaki sa lupa at sinabing nahuli niya silang nagnanakaw sa mga lokal na mangingisda na may masamang ngiti. Iminumungkahi niya na isa sa kanila ang parusahan bilang halimbawa sa iba. Nainis si Bertel dahil sila ay pansamantalang mga kawal lamang sa dungeon. Pagkatapos ay nagmungkahi siyang mag-usap sa loob upang maiwasan ang mapanuring mata ng lahat. Partek then recognizes the man and wonders if he is not the famous Sir Galfredek. Our protagonist gets curious and asks Partek if he knows him. Ipinaliwanag ng mandirigma na siya ay pumangatlo sa isang malaking paligsahan na inorganisa ng pamilya Evergrow. Bukod pa dyan, siya ay isang napakakatuwang kabalyero na may mahusay na lakas at kasanayan. At sa araw ng paligsahan, mag-isa niyang natalo ang mahigit 1,000 kalahok gamit ang kanyang lakas. Nagtataka si Partek kung bakit pupunta ang isang ganitong kapangyarihang tao sa isang lugar tulad nito. Dahil ang unang nakaka-conquer ng dungeon ay nakakakuha ng malaking kasikatan at delikadong gawain ito, malamang na nais ni Galfredek gamitin ito para maparangalan bilang knight ng isang mas malaking pamilya. Tumingin ang ating bayani kay Partek at tanong kung matatapos na ang kontrata niya ngayon. Ngumiti siya at inalok ang pinuno ng mga kawal ng isang bagong trabaho at naintindihan ni Bertel na nais ni Kamarang linisin ang dungeon upang makuha ang suporta ng mga tao. Sa kanyang opisina, iniisip ni Kamara kung ano ang gagawin dahil hindi niya basta-basta pwedeng kumuha ng kahit sino. Bigla, may isang lingkod niya na nagsabi na humihingi si Sir Eugene na makipagkita sa kanya. Pagkatapos ay naaalala niya na siya ang kabalyero na nagdala kay Pellad at sinabihan ang binata na pumasok. Pumasok ang ating bayani sa opisina at formal siyang binati ni Kamara. Sinasabi niya na maaari na siyang makapagpahinga ng tahimik dahil ligtas si Pellad at siya ay gagantihan. Dagdag pa, nagpapasalamat siya sa ating binata sa pagbigay ng liham sa harap ng kanyang kapatid. Masaya si Kamara dahil sa tulong yun, kaya niyang ipagmalaki ang kanyang ulo. Sabi ng ating pangunahing tauhan na nakipag-usap lang siya sa Panginoon at hindi niya inaasahan ang isang ikatlong partido. Nabibigla si Hir at nagsimula ng maunawaan ang galaw ng ating bayani. Tinanong niya kung nais makita ng ating batang lalaki ang kanyang ama, ngunit imbes nito ay may alok siya. Pagkatapos ay humihingi si Eugene na may sama sa pangkat ng pagliligtas sa dungeon. Tinatago ng ating pangunahing tauhan ng tawa habang nakatitig si Kamara sa kanya ng seryoso. Bigla siyang natawa ng malakas sa hindi inaasahang alok ng ating bayani. Tuwang-tuwa siya at nakangiti na tinanong kung totoong knight nga ba siya. Sa mapanuksong tingin, inuulit niya ang tanong, nagdududa sa kanyang kakayahan. Sinasabi ng lalaki na narinig niya ang tungkol sa 5 tulisan at nagtatanong kung gusto lang niya ng reputasyon. Ngunit sumagot ang ating bayani na para sa kanya, walang masamang idudulot ang alok na iyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na nais niya ng 100 pilak na barya at kalahati ng nakuhang yaman mula sa dungeon. Nalilito si Kamara dahil mas mababa ang alok kaysa sa kasalukuyang presyo sa merkado at ngumingiti. Sinasabi ng ating binata na hindi siya ang nagmamadali, si Kamara ang nagmamadali. Tapos tinanong ni Kamara kung ano ang gusto niya at inuulit ng ating bayani ang naunang alok.
Nakikita niyang masyadong mura ang alok kaya't nagdududa siya ng husto. Pagkatapos ay naisip niya na ang mga kabalyero ay nag-aalay para sa karangalan at na ang ating binata ay walang suporta at dahil ayaw niya ng pera, ang karangalan ang dapat na pinakamahalaga sa isang kabalyero tulad niya. Bukod pa rito, nagsimula ng pag-isipan ni Kamara ang lahat ng narinig niya tungkol sa ating pangunahing tauhan. Ang ating bayani ay ngumiti at nagsabi na hindi siya ang nagmamadali, si Kamari ang nasa rush. Nagulat si Heer sa tapang ng ating pangunahing tauhan sa pagsabi niyon. Ngunit di nagtagal, ngumiti siya at napagtanto na medyo matalino ang binatang iyon dahil alam niya kung ano ang sasabihin at hindi lang basta isang kawal. Kaya tinanggap ni Kamara ang alok dahil walang dahilan para tumanggi sa ganitong magandang alok. Pagkatapos ay inabot ng kamay niya ang ating pangunahing tauhan upang tapusin ang kasunduan. Iniisip niya na mahirap linisin ang mga batong mahika pero mabenta ang mga bahagi ng monster. Sasabihin ni Pardek na maaari siyang ipakilala sa isang guild at itanong na lang ang mga bahagi dahil sa ganitong paraan, wala nang dahilan si Lord Kamara na tumanggi sa kasunduan. Pagkatapos ay nagreklamo si Bertel kay Galfredek na ang dungeon ay hindi isang palaruan para sa mga bata. Ipinaliwanag niya na sa loob, isang pagkakamali lang ang pwedeng maging mapanganib dahil pwedeng kang mapatay o pumatay. At dahil dito, hindi niya tatanggapin ang isang amateur sa grupo, lalo na kung nakuha ito ng kanyang kapatid. Bukod pa rito, alam niya na walang koneksyon si Kamara sa mga lokal na may lupa. Sinabi ni Bertel na kausapin na lang niya mismo ang ating bayani kung may problema siya. Pagkatapos, nilapitan ni Bertel at sinabing kakakausap lang niya ang bagong knight. Ipinakikilala niya si Yan Eugen, ang ating bayani, at ang kanyang mga kawal sa grupo. Nagulat si Bertel nang makita na ang lalaking kanina ang leader ng isang grupo ng mga mandirigma. Ngumiti ng may pang-iinsulto, sinasabi niyang hindi nila matatanggap ang isang dayuhan na walang kakayahan, ngunit pinutol siya ni Kamara at sinabing maipapangako niya ang kanyang kakayahan. Ipinaliwanag ng Heer na narinig niya mula sa kanyang bagong kapatid tungkol sa mga tulisan sa hangganan, at na narinig niya na nilinis natin silang lahat gamit ang isang kales habang papunta dito. Biglang pinukol ni Bertel ang ating pangunahing tauhan ng isang dagger para subukan siya. Sa mabilis na galaw, naiwasan ito ng ating bayani at naituro ang dagger sa pader. Ang sandata ay dumaan sa kanyang mukha at tumama sa kahoy sa likod niya. Ngumiti si Galfredek at nilapitan ng ating pangunahing tauhan upang haminin siya. Pagkatapos ay humihingi siya ng tawad sa kanyang kaninay kabastusan at lumalapit na may mapanghamong tingin. Sabi ng kawal na para siyang isang batang may maputlang balat na walang peklat. Ngumisi ng masama, hinamon niya ang ating bayani na ipakita kung ano ang kaya niya kaya naghanda ang dalawa para sa isang labanan sa bakuran ng kastilyo sa harap ng lahat. Lumalagan ng balita at lahat ay nasa sabik na makita ang laban ni Sir Galfredek. Nagtataka ang mga tao kung tao pa siya talaga dahil sinasabi nilang hinihiwa niya ang mga halimaw gamit ang kanyang mga kamay. Lahat ay sabik na makita kung ano ang kaya ng pangatlong manalo sa torneo, at kahit hindi pa alam kung sino ang kalaban, agad na nakikiramay na sila sa ating pangunahing tauhan. Ngunit hindi natitinag ang ating bayani at naghahanda para sa laban ng may kumpiyansang tingin. Pagkatapos ay ngumiti si Galfredek at hinawakan ng kanyang espada, naghahanda para sa laban-laban sa ating bayani. Sa seryoso at matatag na anyo, hinarap ni Galfredek ang ating pangunahing tauhan, ngunit hindi nagpaapekto ang ating bayani at tinitigan siya ng may kalmang ekspresyon. Pagkatapos ay humarap siya at naghanda na para sa nalalapit na laban. Bigla, ibinaba ng ating binata ang kanyang espada sa lupa, ikinagulat si Galfredek sa kanyang ginawa. Isang lalaki ang tumataas ang kamay at nagpahayag na handa na ang laban. Pagkatapos, isang kawal ang tumutunog ng malaking kampana at nagsimula na ang labanan. Sumugod ang ating bayani ng buong bilis sa kalaban niya. Di nagtagal, nagtagpo ang kanilang mga espada at nagliliyab ang mga spark sa paligid. Ang ingay ng nagbabangga ang bakal ay umaalingongaw sa buong bakuran ng kastilyo. Nagpapatuloy ang laban habang mabilis silang nag-iikot sa arena. Ngumiti si Galfredek at tinawag siya upang makipaglaban gamit ang isang galaw ng kamay kasabay ng sunod-sunod na suntok. Napuwersa ang ating pangunahing tauhan na umatras dahil sa lakas ng atake. Rabban ay natuwa at nagtatanong kung nananalo na si Eugene pero sinasabi ni Pardik na hindi. Ipinapaliwanag niya na sinusubukan lang ni Galfredek ang sitwasyon at sumusunod sa agos. Samantala, patuloy na umaatake ang kabalyero na nakangiti, napapansin niya na mas magaspang at walang pattern ang estilo ng ating bayani kaysa sa inaasahan. Kaya't nakikita niya na ang estilo ng pakikipaglaban ng ating binata ay magulo at ganap na hindi mahuhulaan. Doon napagtanto ng ating pangunahing tauhan kung ano talaga ang tunay na hangarin ng kanyang kalaban. Ngumiti si Galfredek at inakusahan siyang nagsisinungaling na tunay na knight siya. Ngumiti si Galfredek at sinabing hindi pa naipapakita sa ating bayani ang tamang pagsasanay at umaasa lang sa lakas. Sasabihin ng ating binata na hindi lang kasanayan sa espada ang mahalaga para sa isang tunay na kabalyero. Pagkatapos ay umatake siya ng buong lakas, sinasabing masyadong maraming sinasabi ang kalaban niya habang nakikipaglaban pero ngumingiti lang ang kabalyero at huminin siyang talunin siya para mapatahimik siya.
Kaya't nagpatuloy ang dalawa sa laban, nagpalitan ng sunod-sunod na malalakas na tama. Pagkatapos, ginamit ni Galfredek ang kanyang lakas at nagawang itulak pabalik ang ating bayani. Nabibigla ang ating pangunahing tauhan at nagsusumigaw upang manatiling nakatayo laban sa atake. Ngunit hindi siya sumusuko at binabalanse ang espada ng may matibay na determinasyon. Sobrang lakas ng pagtama ng mga espada na lumikha ng malaking shockwave sa hardin. Nagtataka si Bertel kung napaatras nga ba ang ating bayani dahil sa suntok na iyon. Gayunpaman, nakatayo pa rin ang ating pangunahing tauhan sa gitna ng alikabok at pagkasira. Bigla siyang naalala ang isang bagay at nagtatanong kung sino nga ba ang lalaking ito. Di naglaon, isang madilim at misteryosong aura ang nagsimulang lumabas mula sa katawan ng ating binata at gamit ang bagong kapangyarihang ito, siya ay umatake kay Galfredek ng buong lakas. Nakapagtanggol ang kawal, ngunit napapansin niyang mas mabilis at mas malakas ang binata. Namangha siya dahil mabilis matuto ang ating bayani sa laban at ngayon ay mas madali nang makaiwas ang ating batang lalaki sa kanyang mga suntok. Lalong naging mas masaya si Galfredek at lalong naging matindi ang laban nila. Patuloy na nagtutulungan ng dalawa sa pagbato ng malakas na suntok sa gitna ng arena ng kastilyo at sobrang bilis ng palitan ng mga suntok na halos hindi mo na makasabay sa kanilang mga galaw. Nagpapatuloy ang laban sa isang pagsusukat ng lakas habang tinutukoy kung sino ang pinakamalakas na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Nagtitigan ng dalawa sa isang laban ng lakas. Walang kanilang mga espada, ang laban ngayon ay paluan ng paluan, at ang lakas ang magpapasya sa lahat. Nabigla si Galfredek dahil mas maliit ang ating binata, pero may kamanghamanghang lakas. Gayunpaman, aminin ng ating bayani na mas malakas ang brute strength ng kalaban niya, ngunit hindi siya sumusuko at naghahanda na gumamit ng ibang taktika sa laban. Alam niya na sa karanasan, may kalamangan si Galfredek kaya siya ang umaatake. Pagkatapos, nagulat ang ating pangunahing tauhan sa posture ng kalaban sa laban. Sa isang mabilis na galaw, itinapon siya ng kabalyero ng matindi sa lupa ng bakuran. Ngumiti si Galfredek ng matagumpay habang ang ating binata ay bumabagsak papunta sa lupa. Ang pagtama ay sobrang lakas na ang sahig na bato ay pumutok dahil sa puwersa ng suntok. Pagkatapos, nilalapit ni Galfredek upang tapusin na ang laban, ngunit nakapagdepensa ang ating bayani sa huling sandali at naibabala ang atake. Kaya't nagpatuloy ang dalawa sa laban sa isang matinding palitan ng suntukan. Pagkatapos, napansin ni Galfredek na ang kanyang mga galaw ay hindi pino o sanay, ngunit mayroon siyang likas na instinct para sa overbuhay at mabilis matuto sa laban. Biglang nagsabi ang knight na talo na siya sa kanilang laban, at sa isang huling suntok, nakabato ang ating pangunahing tauhan kay Galfredek. Ang kabalyero ay tinulak palayo ng lakas ng matinding atake. Siya ay lumipad at bumagsak ng malakas sa pader ng kastilyo, nagtapos ang laban. Matapos mapatumba si Galfredek, tuluyang nagtapos ang laban. Pagkatapos ay inanunsyo ng tagapagbalita na ang pangunahing nagwagi sa labanan ay ang ating pangunahing tauhan at kaya't idineklara si Yan Eugene bilang panalo sa laban sa kastilyo. Ang mga tao ay nag-umapaw sa kasiyahan at lahat ay nabibigla sa lakas ng ating bayani. Nagpapalakpak si Rabban at sumisigaw sa lahat na ang lalaking ito ang kanilang bagong kabalyero. Natalo sa lupa, hindi makapaniwala si Galfredek sa nangyari. Nasa shock pa rin siya at tinitingala ang langit, tuluyang walang masabi. Hindi maintindihan ng kabalyero kung paano siya natalo ng isang hindi kilalang tao. Bigla siyang bumangon at nang nakasilip ang kanyang mga mata na nagliliwanag na pula, sumugod siya ng mabilis. Lumiko ang ating pangunahing tauhan at naghanda para sa ikalawang laban, ngunit ngumingiti lang si Galfredek at itinaas ang braso ng ating bayani bilang tanda ng tagumpay, at sa gulat ng lahat, humiling siya ng palakpakan para sa nanalo. Pagkatapos ay sinimulan ng kabalyero na kantahin ang pangalan ng ating bayani, at sumunod ang karamihan. Galit na galit si Brittle sa eksena at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Kalaunan, isang handaan ang inihanda para sa ating pangunahing tauhan sa kanyang silid. Naramdaman ng ating bayani na hindi komportable dahil hindi niya kailangan ng pagkain upang mabuhay. Sinabi ng alipin na nakatanggap siya ng utos mula kay Kamara na alagaan ang kanyang pagkain. Nagtatanong din ng katulong kung maayos ang ilaw dahil narinig niya ang tungkol sa kanyang sensitibong balat. Pagkatapos ay nagsimula ng tumawa si Miriam at nagtatanong kung magkakaroon siya ng sakit ng tiyan dahil sa lahat ng iyon, ngunit tinanggap lang ng ating bayani ang kabutihan at pinauwi ang lahat ng mga tagapaglingkod sa silid. Sa kanyang nagliliwanag na pulang mga mata, sinasabi niya na mas gusto niyang mag-isa. Pagkatapos ng araw na iyon, ganap na nagbago ang paraan ng pagtingin sa kanya ng mga tao. Bigla namang dumating si Kamara at bumati sa kanya, tinatanong kung nakatulog ba siya ng maayos kagabi. Napansin ng kuneho na tinanggihan niya ang lahat ng alok at nawawala ang salita ang ating binata. Biglang lumitaw si Raven at bumati sa kanya ng may sobrang pagbibigay pansin sa pagbibigay galang. Lumitaw din si Galfredek at niyayakap ang ating bayani, tinatawag siyang kaibigan at kasama. Tinanong ng knight kung nakatulog siya ng maayos dahil masakit pa rin ang mukha niya mula sa laban kahapon. Ipinapakita niya ang kanyang pasa na mukha at nagtatanong ang ating bayani kung gusto pa niyang tamaan uli.
Inaanyayahan siya ni Galfredek na mag-ensayo at si Kamara ay nasa sabik na panoorin ang laban. Naiintindihan ng ating pangunahing tauhan na hindi alintana ng kabalyero kung siya ay isang marangal o hindi. Sa kabila nito, hindi pa rin siya sanay na maraming tao ang nakapaligid sa kanya. Biglang lumitaw si Pellet at ngumiti habang tinatawag ang ating bayani. Tinanong ng binata kung kumusta na siya at lahat ay nakatingin sa kanya ng may kuryosidad. Samantala, sa isang madilim na kwarto, may isang taong nananawagan sa kanilang Panginoon para sa kanilang buhay, ngunit walang silbi ang kanilang mga sigaw at dinala sila ng walang awa. Sabi ng lalaki, hindi sana nangyari lahat ng ito kung nagampanan lang niya ang tungkulin niya. Pagkatapos ay lumitaw si Bertel at sinabing hindi sana dumating ang pulang mata na kabalyero, kaya nasira ang buong plano niya at lahat ay nagkamali-mali. Humihingi ang lalaki ng tawad, nagrereklamo si Bertel tungkol sa mga sundalong natalo, at sa galit, tinatanong kung pang-dekorasayon lang ang mga mata niya at sinugod siya ng buong lakas. Pagkatapos, tinawag ni Bertel na walang silbi ang lalaki at naghanda na para sa huling sipa. Isinaksak niya ang tibak sa mata ng lalaki, walang awa siyang pumatay. Natakot ang iba pang mga kawal sa eksena at nanginginig sa takot. Pagkatapos, naisip ni Bertel kung ano ang dapat niyang gawin upang malutas ang problema dahil alam niyang hindi niya pwedeng basta-bastang pumatay ng isang tao na nasa loob na ng kastilyo, ngunit di nagtagal, nakaisip siya ng isang napakatalinong paraan upang mapalaya ang ating bayani. Pinipili niya na ito na lamang ang paraan at magiging malinis ang pagpatay. Samantala, si Pellet ay nasa kanyang kwarto, nakahiga sa kama, malalim ang iniisip. Sinasabi ng ating bayani na pinadala siya ni Bertel sa kulungan para magtapos na siya. Kinumpirma ito ng binata na nagsabing pinadala siya sa kulungan para magtapos na rin siya. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya ng ating pangunahing tauhan tungkol sa mga kawal na pinagsamantalahan ng mga lobo at na hindi nila kailanman nais na makalampas siya sa kastilyo ng buhay mula sa simula. Ngunit sinasabi ng batang ito na may paraan siya upang makaligtas sa lahat ng ito. Pagkatapos ay inalok niya si Pellet na maging kanyang vassal at sumama sa kanya. Ipinaliwanag ng ating bayani na siya ay 16 na at maaari niyang piliin ang kanyang sariling landas. Maaari siyang manatiling nakatago at maghintay sa kanyang katapusan o makipaglaban ng buong lakas. Sa araw na magbubukas ang dungeon, walang nakakaalam kung anong uri ng mga halimaw ang lalabas. Ipinaliwanag ni Galfredek na ang layunin ay umabante hanggat maaari at umatras kung may lalabas na malakas na halimaw. Pagkatapos ay ipinapadala niya ang mga scout upang hanapin ang pasukan ng dungeon sa gubat at may isa sa mga porters na nagbabalak magpanggap na may sugat para hindi na kailangang makipaglaban sa harap. Sinasabi niya na kung magiging delikado, maaari lang silang tumakbo at iligtas ang kanilang sarili. Biglang dumating si Bertel at nagulat ang porter sa kanyang presensya. Tinanong ng kabalyero kung nasaan si Pellet at nanghihina ang lalaki, hindi alam ang sasabihin. Isa sa mga lalaki ang nagturo at naguluhan si Bertel sa kanyang nakikita. Inilalapit ni Pellet ang merienda sa ating bayani, sinasabing bumalik siya ng ligtas. Galit na galit si Bertel nang makita ito at mariing nilapitan ng dalawa. Pagkatapos ay sigaw niya si Pellet at natagpuan niya itong nakatayo sa tabi ng ating pangunahing tauhan. Sa mapanakit na tingin, tinatanong niya kung nakalimutan ng binata ang sinabi niya. Inutusan siya ng kawal na kunin ang kanyang bag at agad na pumunta sa kanyang posisyon. Lalong nainis si Bertel habang hindi pinapansin ni Pellet siya at nananatili sa kanyang pwesto, kaya't nagharap ang ating bayani at ang kabalyero na may matapang na tingin. Hinawakan ni Bertel si Pellet at sigaw na bumalik siya sa kanyang posisyon, ngunit niyayakap ng ating pangunahing tauhan ang kanyang kamay at sinabing alisin niya ito sa batang lalaki. Nagulat si Bertel at hindi makapaniwala sa narinig mula sa ating bayani. Tinanong ng batang ito kung nawawala na siya sa katinoan na nagpapadala ng isang bata sa dungeon. Bertel tinawag siyang bastos at sinabing gusto lang niyang palakasin ang kanyang kapatid at galit na sinabi na walang karapatan ang ating bayani na kontrolin ang bata, ngunit sumagot ang ating pangunahing tauhan na siya ang walang alam sa kanyang lugar. At nakatitig ng seryoso, ipinahayag niya na naging vassal niya si Pellet kahapon. Nagulat si Bertel sa balita at sinasabi ng ating bayani na lahat dito ay saksi. Sinasabi ni Galfredek na mas matibay pa ang kanilang ugnayan kaysa dugo at pinangangambahan ng sinumang hahawak kay Pellet. Pagkatapos ay hinarap ng ating bayani si Bertel at inimbitahan siyang makipaglaban kung nais niyang magpainit. Galit na galit ang kabalyero at sigaw, nagtatanong kung sino ang nagbigay sa kanya ng permiso na gawin iyon. Sinasabi rin niya na pagtanggap sa anak sa labas na hindi sa kanila ay pipigil sa kinabukasan ni Eugene. Samantala, nagkomento ang mga sundalo na kamangha-mangha ang laban ng dalawang pinuno. Isa sa kanila ang nagtatanong kung gaano katagal aabutin para maging ganon kalakas at ang isa naman ay tinatawanan siya. Bigla siyang dumating si Kamara at nagsabing ipagkakatiwala niya rin ang kanyang nakababatang kapatid sa ating bayani. Ipinaliwanag pa niya na si Pellet ay isang ganap ng matanda at maaaring pumili ng sarili niyang landas sa buhay. Iniisip ng ating pangunahing tauhan na si Pellet ang biktima at hindi madaling mabuhay para sa mga mahina. Kaya kung hindi ka magiging malakas, ang tanging pagpipilian ay sumali sa isang pangkat.
Inimbitahan ni Kamara ang ating bayani sa kanyang opisina at tinanong kung marunong siyang magbasa. Samantala, iniulat ng isang scout na walang mga halimaw sa paligid at malinis ang lugar. Sinasabi ni Galfredek na maaari na nilang buksan ang dungeon at sumasang ayon ng ating bayani sa ideya. Kaya't sa wakas, nagsimula nang bumukas ang malaking pinto ng dungeon para sa grupo. Pagkatapos, tiningnan ng kawal pabalik at sinabi sa lahat na magtiis sila sa kanilang sariling paraan. Naghahanda na ang mga sundalo ng kanilang mga armas at baluti upang pumasok sa dungeon, at sa pangunguna ng ating bayani at Galfredek, sa wakas ay sumusulong na ang grupo sa madilim na daan. Sinasabi ni Kamara Palem at magkikita-kita tayo sa loob ng 4 na araw habang hinihiling ni Pellet ang good luck sa kanila. Isasara ang pinto at isang boses ang nagnanais na pagpalain sila ng mga Diyos sa loob, at sa loob ng dungeon, isang madilim at nakakatakot na daan ang naghihintay sa kanila. Biglang sinalubong ng isang hukbo ng mga goblin ang grupo sa loob ng dungeon. Sinasalungat ni Galfredek at ang ating bayani ang lahat ng kanilang makakaya upang maprotektahan ang kanilang mga kasamahan. Nasisiyahan ng isa sa mga sundalo na buhay pa siya, ngunit sumisigaw si Galfredek sa kanya. Nagrereklamo ang kabalyero na hindi nila maipanatili ng maayos ang kanilang porma sayon. Pagkatapos ay iniutos niya sa lahat na bumalik sa kanilang mga posisyon at ipagpatuloy ang laban. Pagkatapos ay pinaputok ng mga archer ang kanilang mga pana upang ipagtanggol ang kisame ng kuweba, ngunit patuloy ang pag-atake ng mga goblin, at lalong naging delikado ang sitwasyon. Sa kabila ng kanilang depensa, walang humpay na nilalakad ng mga halimaw ang grupo. Napagtanto ng portero na baliw na ideya ang pag-volunteer sa dungeon. Natakot siya, kaya naisip niyang kailangan niyang makaalis doon at tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Pero habang sinusubukan niyang makalayo, nakatagpo siya ng mas maraming goblin sa kanyang daraanan sa dilim. At sa huling sandali, isang taybak ang nagsagip sa kanya bago siya ma-atake. Tapos tinawag siyang hanggal ng ating bayani at tinanong kung akala niya talaga na walang mga halimaw. Pinagsasabi ni Galfredek na mas ligtas na magkasama-sama na lang ngayon at sigaw niyang itaas ang kanilang mga espada at panatilihin ang kanilang posisyon. Matapang na nakikipaglaban ng mga sundalo, ngunit tila walang katapusan ng mga goblin na hukbo. Napagtanto ni Galfredek na kahabag-habag ang kalagayan ng grupo at nagtatanong kung paano sila mananalo. Biglang may isang sundalo na nagbababala na muling umatake ang mga halimaw at mas lalong delikado, habang may isa pang sundalo na sumisigaw na may mas maraming halimaw na paparating mula sa likod. Ang ating bayani ay nag-alok na tumulong sa likuran at sumabak sa laban. Galfredek Daniels for our hero to wait as it is dangerous to go alone, but Eugene ignores the warning and charges into the dungeon's darkness by himself. Nagulat at nalilito ang kawal dahil nangyari lahat ito ng napakabilis. Ang ating bayani ay kumikilos na parang kidlat at pinalulusob ang mga halimaw sa isang kisap mata gamit ang kamanghamanghang bilis. Binabali niya ang ulo ng isang goblin ng walang kahirap-hirap. Galfredek ay sigaw na sundan si Pertek at magbigay ng proteksyon sa ating pangunahing tauhan. Namangha ang kabalyero dahil hindi niya maintindihan kung paano siya nakarating ng ganito kalayo sa loob lang ng ilang segundo. Bigla siyang bumalik si Eugene at sinabing naasikaso niya na ang lahat at may nakita siyang isang kawili-wiling bagay. Galfredek walang masabi dahil hindi alam ng ating bayani kung ano ang isang karaniwang damong liwanag, at kahit na may kamanghamanghang kakayahan sa pakikipaglaban, hindi pa rin niya alam ang mga pangunahing kagamitan sa dungeon. Pagkatapos ng laban, nagpapahinga ang grupo habang ginagamot ang mga sugatan. Lumapit ang isang sundalo at iniulat na tapos na ang koleksyon ng mga batong manes. Ngunit nadismaya ang ating bayani dahil nakapagpatumba sila ng maraming halimaw pero kakaunti lang ang nakuha nilang mga bato. Napansin niya na kulay asul ang mga ito. Hindi katulad ng nakuha niya mula sa roamer, lumitaw si Miriam at ipinaliwanag na nakasalalay ang kalidad ng bato sa lakas ng monster. Sinasabi ng diwata na ang mga halimaw sa dungeon ay pwedeng maging roamers, pero hindi tumutubo ang kanilang mga bato. Pinapaalala rin niya na ang roamer na hinarap niya ay espesyal at napakalakas. Nalaman ng ating pangunahing tauhan na swerte siya na nakain niya ang pulang bato ng nilalang. Sinasabi ni Miriam na maaaring may mga high rank na halimaw sa dungeon na ito. Biglang natapos ang pahinga at sumigaw si Galfredek na bumalik na sa ayos ang lahat. Tinuligsa niya ang kanyang mga tauhan, sinasabing mahina sila dahil natakot. Sabi niya na siya at ang ating bayani ang mangganguna at walang sino man ang dapat tumakas sa laban. Naisip ng batang ito na ito rin ang kauna-unahang pagkakataon niya sa isang dungeon. Biglang dumating si Galfredek at sinabing walang silbi ang mga sundalo at kailangan niyang kumilos ng masigasig. Pinayuhan din ng kawal na ang mga susunod na kalaban ay nasa mas mataas na antas. At sa dilim, natagpuan nila ang isang grupo ng mga orc na may mga goblin bilang kanilang mga sundalo. Nag-aalangan ng mga sundalo at nagkakapit-bisig, natatakot sa darating. Napagtanto ng ating pangunahing tauhan na may isang mataas na ranggong halimaw na naghihintay sa kanila sa kailaliman. Naalala niya ang araw na kinain niya ang pulang bato mula sa master ng kipot. At pagkatapos noon, nagkaroon siya ng bagong at napakalakas na kakayahan. Nagtataka siya kung makakakuha pa siya ng panibagong kakayahan kung kakain siya pa ng isang bato tulad niyon.
Sa kanyang pinalakas na pandama, nakikita niya ang higit sa 50 hakbang sa 100 metro ang layo. Ikinagagalak ni Galfredek ang talas ng pandinig at pandama ng ating bayani. Pagkatapos ay ipinasa niya ang isang sibat sa ating batang lalaki at tinanong kung nais niya itong itapon. Sa kamanghamanghang lakas, itinulak ng ating pangunahing tauhan ang sandata. Parang isang pulang kidlat, tinamaan ng sibat ang isa sa mga orc at sumabog sa isang nakamamatay na epekto. Sa unang atake, iniutos ni Galfredek na sumugod ang lahat ng tropa ng buong lakas. Habang nasa gitna na ng laban ng ating bayani, sumunod naman ang natitirang grupo ng malapit. Isa sa mga lalaki ang nagtatanong kung sasali na sila at sinasalpok ng ating binata ang isa sa mga halimaw. Palagi siyang ATORCAKSKYTYBARDYNGYSJOT. Hinaampas niya ng matindi ang mata ng orc nang walang awa, saka ginamit ang kanyang espada at isinaksak ito sa ulo ng halimaw nang walang pag-aatubili. Pagkatapos, pinipigilan ng ating bayani ang isang atake at naghahanda upang bumawi sa kalaban. At sa isang sipa, pinutol niya ang orc sa kalahati sa isang pagbuhos ng dugo. Nakatakip sa dumi, nililinis ng ating pangunahing tauhan ang labi niya na may isang ligaw at nakakatakot na tingin. Noong araw, nakipaglaban ng mga kawal habang nasasaksihan ng isang eksena ng dalisay na karahasan. Bigla, ginamit ng ating bayani ang kanyang kakayahan at binago ang kanyang braso sa mga itim na kaliskis. At gamit ang kanyang napalitang kamay, mariing niyang hinawakan ng isang ulo ng orc. Ang kanyang kasanayan sa espada ay elegante at ang kanyang kabutihan ay nananatiling walang dungis sa buong laban. At kahit na may marangal na tindig, isang madilim at nakakatakot na aura ang umaaligid mula sa kanyang katawan. Nalulula ang mga kawal dahil iba siya sa mga kabalyero na kanilang kilala, ngunit ang itsura ni Galfredek ay nagpapakita na malayo ito sa paghanga. Ito ay takot dahil si ating bayani ay nagpapadala sa isang madyugo at mabagsik na galit sa laban. Pagkatapos ng laban, nagpapahinga ang grupo sa paligid ng isang campfire na papaligiran ng mga bangkay ng mga halimaw. Isa sa mga lalaki ang nag-aalaga sa sugatan habang lahat ay tila pagod at natatakot. Sa buong sahig ng dungeon, nagkalat ang mga bangkay ng mga goblin at mga kawal. Pagkatapos, napagtanto ni Galfredek na karamihan sa kanyang mga tropa ay naubusan na ng lakas na magpatuloy at naintindihan niya na hindi ito pisikal na pagod, kundi mental na pagod mula sa nakitang scene. Kaya't nagpa siya ang kabalyero na hindi na posible para sa grupo na magpatuloy pa. Kaya nilapitan niya ang ating bayani at iminungkahi na magbalik na lamang dahil natupad na nila ang kanilang layunin. Sabi ng ating bayani na maayos pa rin ang kanyang lakas at nakakahiya namang umatras ngayon. Wala nang ibang pagpipilian si Galfredek at sigaw niya na kung magpapatuloy siya, sabay-sabay silang lalakad. Pagkatapos, sinira ng ating pangunahing tauhan ng isa pang orc upang makalakad sa madilim na kuweba. Sinasabihan din niya si Galfredek na pangunahan ng grupo sa pagsakop palabas ng kuweba dahil mula ngayon, magpapatuloy na siya kasama lamang ang kanyang mga pinagkakatiwalaang mang-aagaw buhay. Nagpapasalamat ang ibang mga sundalo at naisip ni Galfredek kung nagpapakita siya ng pag-iisip. Naiintindihan ng kabalyero na pinapaisip siya ni Eugene kung ano talaga ang ibig sabihin ng maging isang kabalyero, kaya't mag-isa nang sumusulong ang ating bayani at ang kanyang dalawang kasama sa dilim ng dungeon. Sinasabi ni Rabba na ayaw niyang pumunta at natatakot siyang mamatay doon, ngunit bumababa ang kanyang loob dahil alam niyang kayang talunin ang ating bayani kahit isang troll mag-isa. Biglang nadulas ang binata at bumagsak sa lupa matapos niyang mapa-atres sa isang kakaibang bagay na madumi. Tumingin siya sa gilid at napagtanto na lang na napasok niya ang isang dambuhalang gagamba at sa kawalang pag-asa ng lahat, napapalibutan sila ng isang dambuhalang pulutong ng mga gagamba. Ang mga nilalang na ito ay mga dambuhalang gagamba sa kuweba na naninirahan sa grupo at gumagamit ng lason. Nababahala si Rabban at sumisigaw sa pag-aalala habang papalapit ang mga halimaw upang umatake sa kanya. Sabi ni Partek na masyadong marami ang kalaban at kailangan munang umatras, pero nagtatanong ang ating bayani kung bakit kailangan nilang umatras sa laban na ito, at sa isang mabilis na saksak, naputol niya ang isang malaking gagamba ng walang kahirap-hirap. Sasabihin ng ating pangunahing tauhan na hindi ito problema at ipagpapatuloy niya ang pakikipaglaban ng buong lakas. Partek ay sigaw na sumama na si Rabban habang ang ating bayani ay nasa gitna na ng laban. Sa matatag na tingin, ipinagpapatuloy ng ating bayani ang pakikipaglaban kasama ang kanyang mga lalaki. Biglang napalibutan si Rabban ng mga gagamba at malakas niyang sigaw ang pagtulong. Pagkatapos ay inatake siya ng isa sa mga nilalang, ngunit nagawang ipagtanggol ang sarili gamit ang kanyang espada. Nilalapit ng ating bayani at inililigtas si Rabban sa huling sandali gamit ang isang matalim na tama. Nabingi ang batang lalaki at labis na nabigla sa bilis ng ating pangunahing tauhan. Biglang, hinawakan ng ating binata si Rabban at itinulak siya palayo ng may kamanghamanghang lakas. Ang batang lalaki ay lumilipad sa hangin at bumabagsak sa lupa, hindi maunawaan ang nangyayari, at habang nasa lupa pa siya, sumugod ang ating bayani at pinatay ang lahat ng mga gagamba. Ngumiti si Rabban at sinabing kahanga-hanga ang ating bayani at iminungkahi nilang bumalik na. Pagkatapos ay lumingon siya kay Partek at tinanong kung sang-ayon siya sa ideya, ngunit ang kanyang komandante ay natulala sa takot, nanginginig mula ulo hanggang paa.
Nakanganga, nakatitig siya sa dilim at nagtatanong kung ano ang naroon. Lumabas na sa mga uri ng mga naglilibot na hayop na may iba't ibang antas ng kapangyarihan at sa harap nila ay lumitaw ang reyna ng mga gagamba, isang halimaw na may ranggong lord at napakalakas nito. Natakot si Partek sa nilalang at sinabing hindi nila kayang makipaglaban sa isang lord at dapat ay kasama si Gofredek upang tumulong sa laban. Biglang tumawag ang ating bayani kay Partek at Rabba na may seryoso at malamig na tingin at habang nagliliwanag ang kanyang pulang mga mata, sinasabi niya na umatras na sila dahil ang biktima ay kanya. Naiintindihan ni Partek ang mensahe, ngunit nararamdaman niyang kontrolado ang kanyang katawan ng isang kakaibang puwersa. Naisip niya na bawat ugat sa kanyang katawan ay sumisigaw sa kanya na tumakbo mula sa lugar na ito. Lumilitaw si Miriam at sinasabi na ang kanilang mga instinct ay napasuko na sa lakas ng pagkakaiba sa kapangyarihan ng kanilang amo. Tinanong ng ating bayani kung nasa parehong antas ang Spider Lord at ang Swamp Lord, pero sinasabi niya na hindi. Sinasabi rin niya na mukhang mas malakas ito, kaya mas malaking ang lalaki nitong bato. Sa ganitong pag-iisip, hinarap ng ating binata ang nilalang na umaatungal ng nakakatakot, ngunit hindi siya natitinag at sinabing mas masaya ang hiyas kapag mas mahirap ang hamon. Matapos ang laban, sinubukan ng ating bayani ang kanyang bagong kakayahan sa isang maliit na dilaw na gagamba. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at pinutol ang nilalang sa dalawa gamit ang isang super matalim na mana na hibla. Ngayon sa kanyang bagong kasuotan, ipinapakita niya na kaya niyang kontrolin ang mga hibla upang manipulahin ang mga bagay. Nalaman niya na sa pamamagitan ng pagkain sa bato ng Panginoon, nakakuha siya ng pangalawang espesyal na kakayahan, at ang bagong kakayahang ito ay tinatawag na camouflage, na tumutulong sa kanya na mas mahusay na magtago. Kaya, sa pamamagitan ng pagsasama nito sa kanyang pagpapalakas ng balat, sa wakas ay makakalakad na siya sa sikat ng araw. Sa ganito, hindi na kailangang mag-alala ang ating pangunahing tauhan na iwasan ang liwanag ng araw. Sa kastilyo, ginaganap ang isang handaan at lahat ay pumupuri sa magandang hitsura ng ating bayani. Nabihag ang mga babae nang marinig nilang natalo niya mag-isa ang isang dambuhalang gagamba. Masaya si Miriam sa atensyon at tinatanong siya ng mga babae na ikwento ang kanyang kwento. Dalawang batang babae ang nagsalita tungkol sa kanyang itsura at nagtatanong kung may lahing elfo siya. Nababahala ang ating binata, iniisip na mas lalong naging komplikado ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi niya ito itinanggi at isang lalaki ang sumigaw na ngayon ay nauunawaan na niya ang lahat. Naiintindihan ni Gofredek kung bakit siya may matalim na mata at tainga sa bilangguan at kung paano siya nagkaroon ng ganang kabilis na galaw at superhuman na lakas para makipaglaban. Sa malamig na tingin, naisip ng ating pangunahing tauhan na alam niyang hindi siya isang ordinaryong tao. Nabighani si Gofredek at sabi niya, sino ang mag-aakalang ang ating bayani ay may dugo ng elf, tapos tinanong niya kung paano niya naitago ang kanyang anyo ng matagal na ganito. Sa ngiti, sinasabi niya na hindi niya kailanman sinubukang itago ang kanyang tunay na anyo. Gofredek at ang babae ay napapaatras sa kanilang walang emosyon at diretsyong sagot. Sinasabi niya iyon nang hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha, kaya napagtanto ng batang lalaki na nakikita ng tao ang nais nilang makita, hindi ang katotohanan. Maliban sa kakayahan, nakakuha rin siya ng isang bagay na dagdag sa pamamagitan ng pag-inom ng mahiwagang bato. Dahil nang mawala ang isa sa kanyang mga tato, lumitaw sa kanyang isipan ng mga kakaibang alaala. Sa mga alaalang ito, nakita niya ang kanyang sarili sa isang hindi kilalang lugar na may mahinahong mga kamay na humahawak sa kanya, at sa isang kakaibang espasyo na may tumutunog na mga kampana, nakatingin sa kanya ang lahat. Nagtataka siya kung sino ang babae sa alaala at kung totoo ba talaga yon. Dahil hindi niya maalala ang kanyang nakaraan, ang tanging alam lang niya ay ang kanyang pangalan. Bigla siyang naputol sa kanyang mga iniisip at bumalik sa kasiyahan sa kastilyo. Lumitaw si Rabba na may luha sa mata at nakiusap sa ating bayani na iligtas siya. Gofredek ang humawak sa kanya at sigaw na narinig niya lahat at siya ay pabigat lang sa kulungan. Pagkatapos ay sumigaw ang binata na hindi tao ang ating bayani at sinuman ay tatakbo mula doon. Pinapagalitan siya ng kabalyero at sinabing sasailalim siya sa espesyal na pagsasanay at sa gitna ng kaguluhan, ang tanging naaalala ng ating pangunahing tauhan ay ang pangalang Eugene. Ngunit pagkatapos ng insidenteng iyon, nagsimula siyang makaramdam ng isang prediksyon tungkol sa kanyang hinaharap. Pakiramdam niya na kung patuloy niyang aalisin ang mga tato, maaaring matuklasan niya ang katotohanan at sa huli ay malaman kung sino talaga siya at saan siya nagmula. Sa silid ng Lord, nagtipon-tipon ang lahat upang marinig ang tungkol sa tagumpay sa dungeon. Ipinakikilala ni Crema, ang ikatlong anak ni Gofredek, ang kanyang sarili at gayon din ang ating bayani. Pagkatapos, sinabi ni Lord T1 na siguro'y nahirapan siya at ipinakilala ng ating bayani ang kanyang sarili. Pagkatapos ay tinanong niya ang ating pangunahing tauhan na ipasa ang dala niya at sa gulat ng lahat, ibinigay ng Lord sa kanya ang isang dokumento upang beripikahin ang kanyang katayuan. Sa hawak na dokumento, nagpapasalamat ang ating pangunahing tauhan at ipinagdiriwang ni Miriam ang tagumpay. Biglang uubo ang Panginoon at agad na nilapitan siya ni Kamara upang tulungan siya.
Sinasabi ng lalaki na hindi siya makakatulog ng tahimik dahil sa mga ambisyon ng kanyang pangalawang anak, ngunit pinapalakas ni Kamara ang loob niya, sinabing siya ang mamumuno sa teritoryong kanyang itinayo ng may pagmamalaki. Sinasabi ng Panginoon na walang halaga ang teritoryo at kailangan niyang alagaan ang mga tao, at kasama si Batang Pelad sa kanyang tabi, sinasabi niyang ang isang Panginoon ay dapat mamuno sa mga tao, hindi sa lupa. Sa kanyang huling sandali, niyayakap niya ang kamay ni Pelad at mapayapang pumanaw. Napapansin ng ating bayani na may ilan na nagdadalamhati, ngunit hindi lahat ay nakikisalo sa damdamin. Biglang tumitig si Kamara sa ating pangunahing tauhan na may galit at puot, at sa libing ng Panginoon, hindi lahat ay mukhang nalulungkot sa nangyari. Sa labas, humihingi ng paumanhin si Galfredic sa pag-alis niya habang nasa libing, ngunit naiintindihan ni Kamara. Pagkatapos ay lumingon ng Cavalier sa ating bayani at tanong kung talaga bang mananatili siya roon. Sinasabi ng ating bayani na gusto niyang bumalik sa dungeon isang beses pa dahil sayang. Galfredic ay naisip na sayang at sinabing magugustuhan siya ni Count Evergrow. Lumapit ang knight at iniabot ang kanyang kamay para sa isang palitan ng kamay bilang pamamaalam. Ngumingiti, sinabi niyang isang karangalan ang makipagkumpetensya sa isang malakas na kabalyero, at sa seryosong tingin, umaasa siyang hindi sila magtatagpo ng kanyang mga kalaban sa susunod. Pagkatapos ay niyayakap ng ating bayani ang kamay ng kabalyero, at nagkahiwalay silang may paggalang. Nagkatinginan ng dalawa ng may ngiti at matibay na niyayakap ang kamay, kaya umalis si Galfredic at nagpaalam si Rabban habang pinapanood ng ating bayani. Nalilito si Pella dahil sinabi ng ating bayani na mananatili siya at nagtatanong kung ano ang gagawin niya. Partek pagkatapos ay ipinaliwanag na ang mga kabalyero ay nagsasakay ng mga kabayo at pupunta sila sa kumpanya ng kalakalan, at nang may ngiti, sinabi niya na bibili sila ng kabayo at ibebenta ang mga bagay mula sa dungeon. Nasisiyahan si Pellad at sinabing tutulungan niya bilang katulong ng ating bayani, ngunit nagulat siya nang sabihin ng ating pangunahing tauhan na hindi niya kakailanganin ang kanyang tulong sa loob ng ilang panahon. Nalilito ang binata at hindi niya maintindihan ang ibig sabihin yun. Biglang nagbago ang eksena at si Pellad ay masigasig na nagtatrabaho sa isang abalang pantalan. Nagdadala siya ng mabibigat na kahon habang may isang lalaki na sumisigaw sa kanya na magtrabaho ng maayos. Lumalabas na nasa Meren sila, ang pinakamalaking lungsod ng kalakalan sa kaharian ng Kaelor. Si Rabban ay nagmamayabang sa mga kasamahan, sinasabing ang mga nakamit sa bilangguan ay pag-aari ng isang kabalyero. Nagulat ang mga lalaki nang malaman na ang kabalyero ang nakatalo sa isang buhay na troll. Biglang sumisigaw si Rabban sa isang mangangalakal, sinasabing huwag niyang hawakan ng walang ingat ang mga bagay. Nagpapagod si Pellad sa ilalim ng araw at nararamdaman niyang pagod na siya sa mabigat na gawain. Pag-iisip niya na masyadong matagal na ang pakikipagnegosasyon ng ating bayani. Samantala, sa isang gusali, nakikipagkita ang ating pangunahing tauhan sa isang lalaki. Ipinakikilala niya ang sarili bilang si Billmore at sinabing siya na ang bahala sa lahat ng mga nakaw. Nagulat ang ating bayani dahil hindi niya inaasahang ipakikilala siya ni Partek sa isang malaking kumpanya. Napagtanto niya na magiging napakahalaga nito sa kanya dahil hindi niya maintindihan ang networking. Biglang pumasok ang isang lalaki sa kwarto at pinutol ang kanilang usapan. Sa isang palo, itinulak niya si Billmore sa gilid at tinanong kung sino si Sir Eugene. Nasa mataas na alerto sina R protagonist at Partek sa pagdating ng estranghero. Pagkatapos ay bumubulong ang mercenary na maaaring maging mahirap ang sitwasyon at tinanong ng ating bayani kung bakit. Ipinaliwanag niya na ang lalaki ay sekretaryo ng bise, tagapamahala ng kumpanya ng kalakalan, at malamang na pumarito sila upang nakawin ang mga nakamit sa mas mababang halaga. Sa seryosong itsura, naisip ng ating pangunahing tauhan na kailangan niyang maging maingat ngayon. Sinabi ni Billmore sa lalaking nagngangalang Grill na nakikipag-ugnayan siya sa ating bayani. Sabi ni Grill na kumalat na sa buong pantalan ng mga balita tungkol sa kabalyerong nakatalo sa troll, pero iniisip niya na isa lamang itong estratehiya ng baguhan para tumaas ang halaga ng produkto. Pagkatapos ay nag-aalok siya ng isang espesyal na kontrata, planong lokohin ang ating bayani at nakawin siya. Biglang nakaramdam si Grill ng kakaibang presyon at natakot sa presensya ng ating batang lalaki. Tinitigan ng malamig na tingin ng ating pangunahing tauhan siya at nagtatanong ang lalaki kung ano ang ibig sabihin nito sa pressure. Natakot, ipinakilala niya ang sarili bilang bise, sekretarya ng manager, at sinabing malaking pagkakataon ito. Sa malamig na tingin, tinatanong ng ating bayani kung ano ang ibig sabihin niya sa oportunidad. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng lalaki na ito ay isang pagkakataon na may benta ang kanyang mga gamit sa mas magagandang kondisyon. Muling binanggit ng ating pangunahing tauhan ang kanyang mga salita na may mas mapanuring tingin. Natatakot, sinasabi ng sekretarya na ang bise, ang mismong tagapamahala ng guild, ang hahawak sa usapan. Pagkatapos ay humihingi siya ng paumanhin sa anumang paggalang na nasira at tinitigan siya ng ating bayani ng malamig. Nagpanik si Grill at tumakbo palabas ng kwarto, sigaw ng buhay niya. Nang makita ito, sobra ang emosyon ni Billmore at tinanggihan niya ang alok para sa kanyang kapakanan. Dahil dito, nangako ang mga ngalakal na buong suporta ang ibibigay niya sa ating pangunahing tauhan mula ngayon. Ngumingiti, sinasabi ng ating bayani na gusto niya ang ideya at tinatanggap ang alok ni Billmore.
Tumayo ng masaya ang lalaki at nagtatanong kung kailan sila pwedeng magsimula magtrabaho. Tumayo rin ang ating binata at sinabing magsimula na agad ngayon sa labas ng tindahan. Samantala, humihingi ng paumanhin si Grell sa bise, tagapamahala, sa kabiguan niya sa naunang misyon. Sabi niya sa kanya huwag mag-alala dahil laging nagdudulot ng gulo ang mga kabalyero dahil sa kanilang pagmamalaki. At sa isang masamang ngiti, sinabi niya na dapat nilang gantihan gamit ang kanilang kapangyarihan bilang mga mangangalakal dahil ang kalaban ay isang mahirap na kabalyero na wala pang disenteng kabayo. Kaya't sinabihan niya si Grell na bigyan ng ating bayani ng isang regalo na hindi niya matatanggihan. Sa kalaunan, nagulat si Pellet nang malaman na siya ay iiwan upang ibenta ang mga nakulimbat. Kinukumpirma niya ito at sinabing kailangan niyang ibenta ang lahat ng dala niya sa Billmore. Nalulungkot ang binata at nagtatanong kung bakit kailangan niyang manatili muli ngayong pagkakataon. Hiniling pa niya kung hindi pa sapat ang kanyang kakayahan at nag-alok na magsimula ng pagsasanay. Pagkatapos ay tinanong ng ating bayani kung ano talaga ang tungkulin ng isang squire na nag-iwan sa kanya ng walang masabi. Pagkatapos ay sagot niya na ang tungkulin ng isang squire ay tumulong sa kanyang kabalyero sa buhay at sa labanan. Kaya't ipinaliwanag ng ating pangunahing tauhan na ang kanyang tungkulin ay alagaan ang kanyang araw-araw na buhay at ang kanyang misyon bilang squire ay magbenta ng mga gamit at kumita ng pera. Sinasabi rin niya na pag-usapan nila ang mga detalye kay Billmore at matutunan ang tungkol sa negosyo. Naiintindihan ni Pellet na kung hindi dahil sa ating bayani, matagal na siyang nawala. At bilang gantimpala, nangako ang ating bayani na tuturuan siya kung paano lumaban kapag mas marami na silang pera. Sinasabi rin ng ating batang lalaki na balang araw tutulungan siya ni Pellet sa kanyang mga laban. Naantig ang binatang lalaki sa pangako na puno ng luha ang kanyang mga mata at nang nakangiti, tinanggap niya ang utos at nangakong susunod sa kanyang utos. Pagkatapos ay naglakad na sila papunta sa mga kalye ng Marin City. Matapos ang pamimili, paalam ng isang tindero at nagpatuloy sila sa kanilang lakad. Ngunit nagtataka ang ating bayani kung palaging nauubos ang pera ng ganito kabilis. Nagseselos din si Miriam at nagtatanong si Partek kung maaari nilang mabawi agad lahat nito. Bigla, tinawag ni Partek ang ating bayani na parang may nakita siyang kawili-wili. At bago sila, isang nakasisilaw na suit ng plate armor ang kumikislap sa bintana ng tindahan. Sabi ni Partek na pangarap ng bawat kabalyero ang suit of armor na ito, pero sa tingin lang ng ating bayani ay mahal ito. Ipinaliwanag ng kawal na manghuhuli na ito ay isang bagay na sobrang mahal na ipinapasa-pasa sa mga salinlahi. Biglang dumating si Rabba na tumatakbo at nagmamakaawa para sa ating bayani. Nang may takot na tingin, binabalaan niya na may isang pangkat ng mga naglilibot na nilalang sa gilid ng bayan at sinusubukan ng mga halimaw na pasukin ang lungsod habang halos hindi makontrol ng mga guild ang mga ito. Sinasabi ni Partek na mas mabuting sumali na lang sa paglaban sa mga halimaw pero nagtatanong ang ating bida kung bakit niya kailangang makisali dyan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Rabba na ang mga hindi pa nakukuhang misyon ay walang bayad na komisyon, at sa Meren maaari nilang ibenta ang lahat ng libre at kumita ng malaki. Nagniningning ang mga mata ni Rabban at sigaw niya na ito ang plano dahil magpapayaman sila. Sumasang-ayon ang ating pangunahing tauhan at sinabing umalis na sila dahil walang dahilan para mag-atubili. Biglang may boses na sumigaw na maghintay sila at nagtatanong ang ating bayani kung sino ito. Dumating si Grell, takbo at hingal na hingal, hawak ang isang kabayo. Ipinakikilala niya ang sarili at sinabing nagpadala ang vice manager ng isang warhorse bilang regalo. Inilalarawan niya ang hayop bilang isang kahangahangang nilalang na may itim na balahibo at mga kalamnan ng isang Diyos. Nagsimula ng magduda ang ating bayani at tinanong kung para talaga sa kanya ang regalo. Nagulat si Grell sa kanyang titig at nag-aatubili na sinabing wala silang hihilingin na kapalit. Patuloy na nakatitig ang ating pangunahing tauhan sa lalaki gamit ang kanyang malamig na pulang mga mata. Natatakot, sinasabi ng sekretarya na ito ay isang maliit na simbolo ng kabutihan. Agad na kinuha ng ating bayani ang mga taya at sinabi kay Grell na magpasalamat sa vice manager. Pagkatapos ay natuwa si Meren at sinabing magmadali siya at kumita ng magandang pera mula sa panghuhuli. Nagulat si Rabban sa bilis ng kabayo at nagtatanong kung ano ang dapat nilang gawin. Pagkatapos ay sigaw ni Partek na tumakbo ang kanyang mga tauhan at sundan ng ating bayani sa labanan. Pagkatapos ay lumilipat ang eksena sa labas ng lungsod kung saan may ilang goblin sa gubat. Biglang tumingin sa gilid ang isa sa mga halimaw na para bang nakaramdam ng kakaibang bagay. Sa kanyang kabayo, mabilis na tumakbo ang ating bayani sa gubat. Dumating siya sa laban habang nilalampasan ng isa sa mga halimaw. Nag-aalala si Meren at nagtatanong kung masyadong malaki ang saklaw ng pag-atake. Natatakot siya na ang mga kasapi ng guild na nasa harap ay naiwang natalo na. Ngunit ang ating pangunahing tauhan ay tumugon lamang na maganda iyon na may napakalamig na tingin dahil malinaw niyang ipinapakita na ayaw niyang magbahagi ng mga panalo sa laban kahit kaunti. At iyon, nagpapatuloy ang kabayo sa pagtakbo, sinisira ang lahat sa daan nito. Sumisikat ang maliwanag na araw sa mga puno habang papalapit siya sa kanyang destinasyon. Sa wakas ay nakarating siya sa larangan ng digmaan at nakita ang hukbo na nakikipaglaban-laban sa mga halimaw.
Doon, isang kabalyero na nagngangalang Medrika ang nakaharap sa isang karamihan ng mga orc mag-isa. Sinasabi niya na mga salot sila at hindi nila kailanman malalampasan ang kanya. Gayunpaman, sumugod ang mga halimaw ng buong lakas at niyayanig siya, handa na sa huling atake. Sinusubukan ng kabalyero na makatakas, ngunit napaatras ang kanyang kabayo sa gulo, at kahit nakahiga na siya, ipinakikilala niya ang sarili bilang kabalyero ng katarungan ng Meren. Natatakot si Medrika at napagtanto niyang tuluyang napalibutan na siya ng mga kalaban. Tinitigan siya ng mga halimaw ng may matinding puot at naghahanda ng umatake, at sa kawalan ng pag-asa, sigaw ng kabalyera ang buhay niya, nananawagan na huwag siyang saktan. Isa sa mga orc ang umatake, ngunit naipagtanggol ito sa huling sandali ng isang espada, dahil dumating ang ating bayani sakay ng kanyang nakamamanghang itim na kabayo, at walang pag-aaksaya ng oras, sinimulan niyang putulin ang lahat ng mga monster sa paligid niya. Nabibigla si Medrika sa bilis ng ating bayani habang nililinis niya ang mga monster, at sa isang kisap mata, nawala ang lahat ng orc sa paligid niya. Pagkatapos ay nagpapasalamat siya at tinatanong ang pangalan ng kanyang tagapagligtas, ngunit biglang may isang orc na umatake mula sa likod at tinitignan ng malamig ang ating pangunahing tauhan. Pagkatapos niyang pumatay ng monster, ngumiti si Medrika at humarap sa ating bayani. Tinanong siya ng ating lalaki kung ano ang pangalan niya sa ganitong mapanganib na sandali. Sinasabi rin niya na kung pareho silang mamatay doon, hindi na mahalaga ang pangalan niya. Sa umaasang-ayon ng knight sa kanya, sinabing patas iyon at naiintindihan niya, at ngumingiti, sinasabi niyang tatanungin niya ulit kapag nakalabas sila doon ng buhay. Sa pagbabalik sa lungsod, sinasabi niya sa lahat na daan-daang goblin ang umatake sa kanila sa daan. Ipinagmamalaki niya na sa huling sandali, niligtas sila ng kabalyero ng walang pag-aatubili, at sa huli, nagwagi sila at matapang na pinrotektahan ang lungsod ng Meren. Tinanong ng isang lalaki kung sino ang knight na palagi niyang binabanggit. Sa seryosong tingin, ipinahayag niya na ang pangalan ng bayani ay Yan Eugene. Lahat ay nagulat at nakilala ang pangalan ng kabalyer na naglinis ng dungeon. Pagkatapos ay nagsimula ng magwala ang tao at sumigaw ng kanyang pangalan sa buong kalye ng lungsod. Mula sa isang bintana, pinapanood ng isang lalaki ang lahat at sinasabi na ang buong lungsod ay sumisigaw para sa kanya. Siya si Luis Ferren, ang alkalde ng lungsod, at natatakot siyang magiging mahirap kontrolin si Eugene. Tinanong ng alkalde ang kanyang apo na si Priscilla kung maaari na lang nilang hayaan ang lahat, ngunit sinabi niya na mas mataas ang dangal ng isang kabalyero, mas mahirap ang pagbagsak. Tinanong ni Priscilla kung narinig na ng lolo niya tungkol sa kasama ni Yan Eugene. Ngumingiti, ipinahayag niya na ang batang lalaki ay tunay na anak sa labas ng kasal ng House Taiwan. Nabibigla si Mayor Luis Ferren at nagsimula niyang maintindihan ang buong sitwasyon. Ipinaliwanag niya na nais kumita ni Eugene upang suportahan ang nakatagong daga, at kung magtatagumpay sila, maaari nilang buuin ang ugnayan sa magiging pinuno ng House Taiwan sa hinaharap. Pinupuri ng alkalde ang kanyang apo at sinabi niya ngayon ay naintindihan na niya ng mabuti ang kanyang mga hangarin. Dahil dito, nagpasya siyang magpadala ng regalo sa ating bayani bilang pasasalamat. Sinabi rin niyang gagawin siyang tagapagrekomenda at nagpapasalamat siya sa kanyang lolo. Kinabukasan ng gabing iyon, binubuksan ng buwan ang gusali ng guild ng mga mangangalakal. Pagkatapos, pinipili ni Priscilla ang isang tasa at iniisip na isang uhaw na lalaki ang naghahanap ng tubig. Sinasabi niya na iisa lang ang daan na alam ng isang mangangalakal para magtagumpay, at may masamang ngiti, ibinubunyag niya na ang plano ay maghukay ng balon at maghintay. Ang ating bayani ay tahimik na naglalakad papunta sa kanyang destinasyon. Bumababa ang pinto at naghihintay siya upang inumin niya ang bawat patak na kanyang ibibigay. Ngumiti siya at tinanggap ang ating pangunahing tauhan sa guild, at sa isang bagong suit ng armor, ipinakilala niya ang sarili bilang tagapagligtas ng Meren. Sabi niya ay dumating siya para magpasalamat at inimbitahan niya siyang umupo at mag-usap. Pinagmamasdan ni Priscilla siya at nagtatanong kung siya talaga ang kabalyero mula sa mga kwento. Sa tingin niya, hindi siya kahawig ng mga kabalyerong naisip niya, pero sa isang peking ngiti, sinasabi niya na bagay sa kanya ang regalo ng alkalde. Priscilla explains na ang baluti ay halo ng bakal at buto ng ogre. Tinanong niya kung kumusta siya, at sinagot ng ating bayani na mas magiging madali ang susunod na dungeon. Nagpapasalamat siya sa kanya at sinabing dahil sa kanya, mas malusog ang kanyang mga tauhan. Ngumingiti ng masama, sinabi ni Priscilla na hindi siya umaasang may kapalit, ngunit habang papalapit na siyang magmungkahi, umalis na ang ating bayani. Sasabihin niya na babalik siya muli kapag tapos na ang pagsugpo sa dungeon. Paalala rin ni Eugene na doon nagtatapos ang kanilang kontrata, at maaaring ito na ang huli nilang pag-uusap. Ipapasa niya ang pagtutok sa pangungulekta ng mga batong mahika, at siya ay nagagalit at desperado. Hinahayaan ng babae ang ating pangunahing tauhan na maghintay at huwag umalis. Tumitigil sandali ang ating bayani, ngunit hindi siya nagsasalita ng kahit isang salita sa kanya. Tumayo siya at sinabing may hindi pa sila na pag-uusapan. Tumalikod ang ating binata at tanong niya ng may mapanuyang tingin, ano yon? Tinitigan siya ni Priscilla ng matalim at sinabing hindi niya pwedeng magpanggap na hindi niya napansin magpakailan pa man.
Pagkatapos ay binanggit niya ang pinakamahal na baluti, ang kabayo pangdigma at ang mamahaling pagkain. Isa sa mga lalaki ang nagkumpirma na kahit ang mga nakamit na yaman ay hindi pa nakakahap ng lahat. Ngumingiti, tinatanong niya kung hindi pa ba niya natutunan na may presyo ang lahat sa mundo, at kahit na binabantaan pa siya. Sinasabi na ang bayani ng Marin ay isang kabalyero na walang dangal, tanging nakikinig lang ang ating pangunahing tauhan sa kanya ng malamig ang tingin, ang kanyang mga pulang mata ay nagniningning. Pagkatapos ay hinamon niya siya, tinatanong kung aalis lang siya pagkatapos tanggapin lahat ng iyon. Ngunit tila nakikita ng ating bayani ang buong sitwasyon bilang isang nakakatawang palabas. Ngumingiti, nakikita ng ating bayani na nakakatuwa ang buong sitwasyon. Sabi niya, nagbigay siya ng mga utos at regalo na walang humiling, at ngayon gusto niya ng kabayaran. At sa kanyang pulang mga mata, nagtatanong siya kung paano nakapangangahas ang isang mangangalakal na manakot sa kanya. Ang kanyang kilos ay ikinagulat ni Priscilla at ng lahat ng kanyang mga lalaki sa silid. Sinasabi ng batang lalaki na may kontrata na siya at hindi niya alintana ang sinasabi ng iba. Sinasabi rin niya na may katapat ang lahat at sinasabi niya sa kanya na sabihin ang anumang gusto niya dahil doon niya mauunawaan ang tunay na kahulugan ng salitang presyo. Pagkatapos ay binago niya ang usapan at sinabing inabuso ng kumpanya niya ang bayani na nagligtas sa lungsod. At dahil dyan, ayaw nang tumulong si Knight kay Marin sa hinaharap. Partek humingi ng tawad sa kabagsikan ng ating bayani at sinabing nakalulungkot ito. Nagdadalamhati si Priscilla, alam niyang sana mas maganda pa ang kanilang relasyon. Tawag ng isa sa kanyang mga lalaki, pinukaw siya mula sa malalim niyang pag-iisip at pagkatapos ay hiningi niya sa ating pangunahing tauhan na maghintay muna sandali bago umalis. Pagkatapos ay yumuko si Priscilla at humingi ng paumanhin sa pagiging bastos at walang respeto. Sabi niya na lampas na siya sa paghahangad ng kapakinabangan at nais niyang magsimula muli. Bukod pa rito, tiniyak niya na magpapatuloy ang kontrata kay Belmore gaya ng dati. Iniisip ng babae na karamihan sa mga kabalyero ay naghahanap lang ng kasikatan, pero iba siya, at naiintindihan niya na ang ating bayani ay masyadong mapanganib para pakialaman. Kaya hindi na mapipigilan ang kanyang instinct bilang mangangalakal na hindi siya papabayaan niya ito, kaya't nagpa siya siyang babaguhin ang kanyang paraan sa pakikitungo sa kanya. Sinasabi ng ating bayani na makikinig siya sa sinasabi niya, pero binabantaan niya na sana ay sapat ang alok para ito ay mapatunayan. Pagkatapos ay nagpapasalamat si Priscilla sa kanyang awa at sa pakikinig sa kanya. Sa kagubatan, naninisi si Miriam na pang-display lang ang armor at pangit. Partek pagkatapos ay pinupuri ang ating bayani para sa kontrata, at si Miriam ay ipinagmamalaki ng may pride. Ipinaliwanag niya na ang kumpanya ng kalakalan ay nagsisilbi sa isang malawak na saklaw sa buong imperyo. Ang kumpanya ay may daan-daang sangay at nakikipag-ugnayan sa mga demonyong kaharian sa rehiyon, at ang alok ng walang limitasyong access sa mga dungeon ay napakadelikado. Pinupuri ni Partek ang galaw ng ating bayani, ngunit sinabi niya na ginawa niya lang ito dahil naiinis siya. Biglang sabi ng isa sa mga bagong mercenary na hindi nagiging knight ang may kantab na armor, at may mapanuyang tingin, tinatanong niya kung marunong ba talaga ang ating bayani humawak ng espada. Naiinis si Miriam sa komento, at hindi pinapansin ng ating pangunahing tauhan ng pang-iinsulto. Biglang dumating si Kamar at sinabing dumating ang ating bayani sa tamang oras. Pagkatapos ay tinawag niya siyang ginuutuan at tumugon ang ating binata. Ipinaliwanag ni Kamar na ang kanyang kapatid ang nag-hire ng mga bagong mercenaries para sa dungeon. Naalala niya na ang lumang grupo ay medyo hindi kaaya-aya at pinatay ng mga lobo, at ang mga bagong mercenaries ay mukhang halos pareho sa mga dati sa lahat ng paraan. Kaya para sa pagsakop sa dungeon, gusto niya na ang ating bayani ang maging komandante. Pagkatapos ay pinutol siya ng leader ng grupo at pumasok sa kanilang usapan, at sa isang tingin, tinanong kung siya ang magiging komandero na haharap sa kanyang kamatayan. Nalali ang mga mandirigma at sumisigaw si Rabba na ito ay walang kwentang paglapastangan. Gayunpaman, sinasabi ng kanilang leader na ayaw niyang magsalita ng ganoon, pero hindi sila nagpipiknik dahil sa isang bilangguan, walang halaga ang buhay ng tao, at natural lang na maghanda sa worst case scenario. Ngumingiti, nakatitig ang ating bayani sa lalaki na nag-iisip ng salitang komandante. Pagkatapos ay pumayag si Eugene, sinabing kung siya ay mapapahamak, ang kalbo na walang buhok ang maaaring manguna. Pagkatapos ay itinuro ni Miriam ang lalaki, at sinasabi ng ating pangunahing tauhan na alam na niya ang lahat dahil alam na niya na ito ay isang panloloko ni Bertel na inggit. Alam niya na ang plano ay gamitin ng mga sundalo upang siya ay patayin sa loob ng bilangguan, ngunit may masamang ngiti, naisip ng ating bayani na magiging masaya na sirain ang lahat. Sa loob ng dungeon, ginamit ni Miriam ang kanyang mahika habang naghahanda ang ating pangunahing tauhan sa laban, at nang walang pag-aksaya ng oras, sumugod ang ating bayani at pinutol ang mga goblin gamit ang kanyang espada. Kumilos siya ng mabilis, pinapatay ang ilang mga halimaw sa kanyang daraanan. Sa isang suntok, pinutol niya ang isa pang goblin at nagpatuloy na mag-isa. Sumusugat ang ulo ng isang halimaw sa pamamagitan ng tibak niya. Pagkatapos, napagtanto ng pinuno ng mga kawal na hindi pinalalaki ang kanyang reputasyon dahil nasa unahan ng ating bayani na nagsisigap ng maraming kalaban mag-isa nang hindi tumitigil.
Para siyang isang dambuhalang kalasag na nagbibigay ng pakiramdam ng kapanatagan. Pagkatapos, nagpa siya ang kawal na kailangan niyang magbantay ng maigi para sa pagkakataon na umatake, at gamit ang kanyang pinasok na tibak, ang kailangan niya lang ay isang gasgas sa kanyang mukha. Mag-ingat kayo, malapit nang lumabas ang mga mid-level na halimaw. Muling binibigyang diin niya sa grupo na tanging ang mga may kumpiyansa lamang ang dapat sumunod sa kanya. Sabi ng pinuno ng mga mandirigma, kung aalis ang komandante, sasama rin kami dahil ito na ang pagkakataon namin. Pero nang maghanda na sina Partek at Rabban na umalis, sinabihan sila ng leader na maghintay muna. Nagulat ka, sinasabi ni Partek na parang may iba pang iniisip ang ating bayani sa planong ito. Samantala, mag-isa nang umabante ang ating pangunahing tauhan sa dilim ng kuweba. Mag-isa, naaalala niya na noong huli siyang naroon, kasama ang kabalyerong si Galfredek, isang larawan ng dating kasamahan sa laban ang lumitaw sa kanyang isipan, dahil naniniwala siyang si Galfredek ay isang mahusay na leader na laging nakikipaglaban sa harap. Sa ganitong paraan, malalagpasan niya ang dungeon kahit nakasama pa ang mga mahihinang lalaki. Bigla, huminto ang ating binata at nawala sa kanyang isipan sa gitna ng daan. Nagtataka siya kung ano ang gagawin ng kabalyero sa parehong sitwasyon. Bigla nilang napalibutan siya at inihayag ang kanilang tunay na hangarin. Walang emosyon at nakangiti, sinabi niya na tuluyan ng tinanggihan nila ang kanilang maskara. Pagkatapos ay lumitaw si Miriam at sinasabi niya na kung nais nilang magwakas, tutuperin niya ang kanilang hiling. Nang desperado, sigaw ng mga lalaki na maghintay siya at nagtatanong kung ano iyon dahil ang maliit na diwata ay nagsasagawa ng isang makapangyarihang mahika na may napakasamang ngiti. Pagkatapos, isang alon ng enerhiya ang nagpatay sa mga siga, iniwan silang nasa dilim. Natakot, nag-iisip ang mga sundalong mercenary kung paano rin niya magagamit ang mahika. Sa dilim, sumisigaw ang leader na manatiling kalmado at muling pagbukas ng mga siga. Ngunit sa gitna ng kaguluhan at dilim, dalawang kumikislap na mata ang lumitaw. Sa dilim, isang kawal ang sigaw ng desperado dahil hindi na siya makakita ng anuman. Biglang sinalakay siya at sumigaw ang leader na labanan ang mga kalaban. Napagtanto ng isa sa mga lalaki na sila ay nakikipaglaban sa kanilang sariling mga kasamahan. Sa gitna ng mga sigaw ng sakit, ginagamit ng ating bayani ang kanyang bagong kakayahan na may pulang mga hibla. Nag-aalab ang kanyang mga mata, kontrolado niya ang mga lalaki at nagpapatuloy ang karahasan. Pagkatapos ay nagpanik ang leader at sinubukang magpasindi ng bato upang magkaapoy. Iniisip niya na kung walang liwanag, ito na ang tamang pagkakataon para makatakas mag-isa. Ngunit nawawala ang lalaki sa lahat ng ito nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari dahil wala siyang marinig at nagtatanong kung bakit tahimik na ang lahat. Bigla siyang lumitaw sa likod niya sa dilim ng kuweba at ngumingiti, tinanong niya kung talagang kailangan pa ng mamumugot ang ilaw. Tinutulungan siya ng ating bayani at sinasabi na mahina ang mata ng tao sa dilim. Ibinubunyag ng ilaw ang dugo at tanong niya kung nakikita na niya ng mas malinaw ngayon. Tinanong niya kung sino ang mangangaso at sino ang biktima sa sitwasyong ito. Tinawag siya ng pinuno na isang halimaw habang ipinapakita ng ating bayani ang kanyang matalim na pangil. Sa kastilyo, isang matinding bagyo ang sumasakop sa buong gabi. Biglang dumating si Kamara na tumatakbo, naghahanap sa ating pangunahing tauhan. Kalma na naghihintay ang ating bayani sa pasilyo ng kastilyo. Sa kanyang pulang mga mata, seryosong tinitigan niya ang Panginoon. Pagkatapos ay lumapit si Kamara at tinanong kung totoo ang balitang narinig niya. Dumating din si Bertolt at sinabihan natin siyang pakinggan ito mula mismo sa pinagmulan. Ganito na lang, itinulak niya ang leader ng mga kawal sa sahig, nasa harap nila. Nabigla ang mga magkapatid nang makita si Maverick, ang mercenary, na duguan at desperado. Ang lalaki ay nagkumpisal na sinubukan niyang puksain ang ating pangunahing tauhan sa bilangguan. Ngumisi si Bertolt at sinabing tuluyan nang nawala ang katinoan ng lalaki. Nagsisigaw siya sa kanyang kapatid, tinatanong kung hanggang saan pa niya dadalhin ang kabal-iwang ito. Hinuhusgahan pa nga niya na naniniwala siya sa mga salitang isang taong malinaw na baliw na baliw. Sinasabihan ni Bertolt ang lalaki na tumigil na sa mumunting salita at ipaliwanag ng maayos. Gayunpaman, tila kontrolado si Maverick na tinutukoy si Eugene bilang kanyang amo. Sinasabi niya na karapat-dapat siya sa parusa at naghahanda ng tumalon mula sa bintana. Walang pag-aalinlangan, binato ng kawal ang kanyang sarili mula sa tuktok ng kastilyo. Niyakap ni Kamara ang kanyang pangalan mula sa balkonahe, ngunit huli na upang mailigtas siya. Bumababa ang katawan ng lalaki at napadikit sa isang estatwa sa hardin. Sinasabi ni Bertolt na nawalan siya ng katinoan nang makita ang mga tao na pinapalaya sa kulungan, pero tinitigan siya ni Kamara at sinabing nakapagtataka kung gaano siya naging ginhawa sa pangyayari. Pagkatapos ay naiinis si Bertolt at sinabing para siyang katulad niya ang ating pangunahing tauhan. Nagtatanong pa siya kung may pride ba ang ating bayani bilang isang knight. Tinanong ng ating binata kung siya ba ay tunay na inosente sa kanyang karangalan. Natakot, nag-aatubili si Bertolt ngunit iginiit na siya ay inosente sa lahat ng paratang. Hinamon siya ng ating pangunahing tauhan sa isang laban ng karangalan at nang may ngiti, sinabing ipapasa nila ang kanilang dangal at katotohanan bilang mga kabalyero.
Naiiwan si Bertel sa galit at hindi makapagsalita sa hindi inaasahang alok. Sa araw ng laban, nagkukwento ang mga kawal tungkol sa nangyari sa kastilyo. Sinasabi nila na palaging pasaway si Bertel pero ngayon, sobra na ang kanyang ginawa. Isa sa mga katulong ang nagtatanong kung sino ang tinamaan at ang isa naman ay nagsabing si Sir Yan Eugene. Kaya't hinarap ni Bertel ang ating bayani sa bakuran ng kastilyo para sa labanan. Nakangiting nakatingin, hawak ng kawal ang kanyang espada at naghahanda para sa laban. Pagkatapos ay lumitaw si Kamara at inihayag na tutukuyin nila ang katotohanan sa pamamagitan ng laban at ang katotohanan, ayon sa kalooban ng Diyos, ay ipagkakaloob sa nanalo. Nang hawak ang kanyang espada, naghahanda na ang ating pangunahing tauhan para sa huling laban. Biglang umatake si Bertel at tinamaan ang ating bayani ng isang malakas na suntok. Sa isang sigaw, ibinaba niya ang kanyang espada upang tapusin na ang laban magpakailan pa man. Hinaharap ng may kalmadong ekspresyon, walang takot, at gamit ang isang kamay, nilalabanan niya ang atake at winawasak ang espada ni Bertel. Pagkatapos ay ginamit ng kabalyero ang sarili niyang espada at naghanda upang atakihin ang ating bayani ng buong lakas niya. Ang dalawa ay nagpalitan ng malalakas na suntok, naglalagablab ang mga spark sa paligid. Nanatili siyang tahimik, nakatitig sa kalaban ng may malamig na tingin. Biglang nag-flash ang isang alaala mula sa nakaraan at naalala niyang siya ay minamanmanan. Nagalit siya, naaalala kung paanong hinabol siya ng nilalang na iyon sa loob ng isang dekada. Naguguluhan si Bertel at hindi maintindihan ang nangyayari sa ating bayani. Patuloy na nakikipaglaban ng dalawa sa isang matinding palitan ng mga suntok ng espada. Sumisigaw ang knight sa sakit habang nararamdaman ang lakas ng atake ng ating pangunahing tauhan. Bigla niyang naalis sa kamay si Bertel at ang kanyang espada ay lumipad sa hangin. Sumusunod siya ng isang malakas na sipa na nagtulak sa kanya pabagsak sa lupa at may seryosong tingin, sinabihan ng ating binata ang knight na kunin ang kanyang espada. Bumangon si Bertel at sa isang sigaw, umatake sa ating bayani. Pinapanood ni Kamara ang laban at napapansin na hindi pala pangit ang husay sa espada ng kanyang kapatid. Ngunit sa lahat ng nagulat, halatang halata na nasa ibang antas ang ating bayani. Bertel ayaw sa sakit habang muling itinulak pababa ng ating binata at nang ang kanyang mga mata ay nagliliwanag, pinatutunayan ng ating pangunahing tauhan na siya ay mas malakas kaysa sa kanyang kapatid. Sa isang huling sipa, tinapos niya ang laban, iniwan si Bertel na nakahandusay sa lupa. Biglang hamarang si Kamara, sinabing sapat na at tapos na ang laban, seryosong tanong ng ating pangunahing tauhan kung sa tingin niya ay sapat na nga. Sinasabi ni Kamara na umatras siya muna dahil hindi pa tapos ang laban. At dahil nakahiga na ang kanyang kapatid, idineklara niya si Sir Yan Eugene bilang panalo sa laban. Pero si Bertel ay sigaw na kaya pa niyang makipaglaban at papatayin niya ang ating bayani gamit ang sariling kamay niya. Sinasabihan siya ni Kamara na tumigil na dahil tapos na ang laban. Sinasabihan din siya na kumilos bilang isang knight at aminin ang kanyang kasalanan sa kulungan. Pero biglang sumigaw si Bertel na wala siyang ginawang masama sa ating pangunahing tauhan. Hawak ang kanyang espada, sinisigaw niya ang pangalan ng ating bayani ng may matinding galit. Pagkatapos ay sinisi niya ito, sinasabing kung hindi siya naroroon, hindi mangyayari ang lahat ng ito at hindi niya mararanasan ang ganitong kahihiyan kung hindi siya nagpakita. Tinitigan siya ng matindi ng ating pangunahing tauhan at may asul na liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. Bigla, huminto ang katawan ni Bertel at hindi niya maintindihan kung bakit. Nagtataka siya kung bakit hindi siya sumusunod sa kanyang katawan at kung ano ang nangyayari. Nagsisimula ng bumagsak ang baluti ng kawal at nagsimula siyang magpanik. At sinabi ng ating bayani na sana nakuha niya ang huling pagkakataon na ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid. Sa huling suntok, tuluyang natapos ng ating pangunahing tauhan si Bertel. Mananatiling tahimik sina Partek at Rabban, pinapanood ang eksena ng walang salitang binibitawan. Pagkatapos ay humarap ang ating bayani at naglakad papunta sa labasan ng bakuran ng kastilyo. At may malungkot na tingin, pinapanood ni Kamara ang katawan ng kanyang kapatid na nakahandusay sa lupa. Sa lungsod, nagrereklamo si Mary Ann na sayang ang unang vampire natin. Tinanong ng ating binata kung ano ang ibig niyang sabihin at sinabi niya na ginamit niya ito at pagkatapos ay itinapon. Ngunit ipinaliwanag ng ating bayani na mahina, mapang-uyam, at hindi niya kakayanin yon. At kung iningatan niya siya, malalaman sana na naging vampira siya. Ang ating bayani ay nagsabi na hindi siya mukhang tipo na magpatawad sa mga nagpapakita ng kanilang pangil. Sinasabi ni Mary Ann na malamig siya at ang mga vampira ay dapat may napakaraming alipin. Sa tingin niya, mas maraming abala ang gawing mga mahihina na vampire kaysa sa kapakinabangan. At kung may isang taong tunay niyang gusto, maaaring niyang isiping gawing vampire siya. Biglang may sumigaw na nagsimula ang isang malaking gulo kasama si Lord Galpardek. Pagkatapos ay dumating ang ating pangunahing tauhan sa guild at nagulat si Priscilla nang makita siya. Binabati siya ni Billmore at sinabing narinig niya ang tungkol sa matagumpay na pagsupil sa dungeon. Agad na tanong ng ating bayani kung ano ang nangyari kay Lord Galpardek. Tahimik si Priscilla at tinitigan siya ng seryoso.
Ipinaliwanag niya na 2 linggo na ang nakalipas na kilahok ang kabalyero sa isang pagsupil at naglaho mag-isa sa isang labyrinth. Sa teritoryo ni Count Evergrove, nagtungo ang ating pangunahing tauhan sa lugar upang imbestigahan ang nangyari. Sa matapang na itsura, naghahanda siyang hanapin ang matagal ng kaibigan. Pagpasok sa lungsod, pumasok siya sa isang mansyon at sinalubong ng isang mayaman. Ibinibida niya ang kanyang sarili bilang Ginoong Jeban at tinatanggap ang ating bayani. Nagbabatian ng ating binata sa kanya at inimbitahan siya ng Ginoo na pumasok upang mag-usap. Si Jeban ang panganay na anak ng pamilya Evergrove at tila napakaibigan niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang kasakiman ni Galpardek ang nagtulak sa kanya na pumasok mag-isa sa mga mas mataas na antas. Ang ating bayani ay inuulit ang kanyang mga salita na may halatang kahina-hinalang tingin. Kinumpirma ni Jeban na sa kasamaang palad, hindi nila nilapitan ang lugar na iyon sa mahigit 100 taon na. Ipinaliwanag ni Jeban na ang may-ari ng labirintong nagmamay-ari sa lugar ay naninirahan doon. Biglang dumating ang isang lalaki at nagsabi na nagdulot ng gulo si Galpardek sa lahat. Ipinakilala ni Jeban siya bilang Sir Lujek, isang kabalyero mula sa kanyang nasasakupan. Binabati ng lalaki ang ating bayani at sinabing narinig niya ang tungkol sa kanilang laban at ngumingiti, inihahayag niya na may isang bagay na pareho nilang kinagigiliwan dahil siya ang nanalo sa paligsahan ng pamilya at natalo rin si Galpardek. Pagkatapos ay humingi si Jeban ng paumanhin at sinabing ipinapakita lang nito kung gaano kahalaga ang kabalyero. Tinanong niya kung nagkaroon ba ng malalim na pagkakaibigan ng ating bayani at ang kabalyero. Tinitiyak ito ng aming pangunahing tauhan sa malamig na tingin at naiinis si Miriam sa kanya. Sinasabi ni Jeban na susuportahan niya ng buong puso ang ating bayani dahil sa pagtahak niya ng ganito kalayo para sa isang kaibigan at ipinaliwanag niya na kung magpapatuloy ang paghahanap ng higit sa 1 buwan, ay deklara nila siyang pumanaw na. Ipinapakita rin niya na 3 linggo na ang lumipas at wala ng pag-asa. Pagkatapos, tinitigan ng ating pangunahing tauhan ng Panginoon ng seryoso at may determinasyon at walang pag-aaksaya ng oras, siya ay tumayo upang agad na umalis papunta sa labirinto. Pagkatapos ay sinabing handa na ang isang grupo para sa pagsugpo sa loob ng 3 araw at hiniling niya sa ating bayani na magpahinga at magpagaling mula sa kanyang mahabang paglalakbay. Nagpasalamat ang ating pangunahing tauhan sa kanya at sinabing may isa pang bagay na kailangan niya at kumuha sila ng isang mangkukulam na sasama upang tumulong sa paghahanap. Sa lungsod, reklamo si Miriam na ang ating bayani ay napakalaki at mukhang tanga. Naiinis din siya kay Jeban, sinasabing wala siyang manners. Sa tingin niya, hindi lang isang bagay ang kainahinala tungkol sa kwento na iyon. Naalala niya na si Galpardek ay malapit nang tumanggap ng titulo at walang dahilan para riskuhin iyon, at nang may ngiti, inimbitahan pa siya ng kabalyero na sumama at magpakitang gilas. Hindi maintindihan ng ating pangunahing tauhan ang pagbabago ng plano o kung bakit siya muling sinusubok. Alam niyang hindi ganoong klase ang kabalyero na maglalagay sa panganib, lahat dahil sa isang sandaling kasakiman. Biglang sumisigaw ang isang lalaki na paparating na ang Mesaya, kaya't napalingon ang lahat. Sinasabi niya na bababa ang Diyosa ng tagumpay upang sirain ang lupa ayon sa hula, at nagsimula na ang sakuna, habang ang mga hayop ay nagkakahandusay sa tabi ng labirinto. Pagkatapos ay napagtanto ni Miriam na pinag-uusapan nila ang ating bayani at nalilito siya. Pagkatapos ay sigaw niya na mag-alay ng laman at dugo bilang sakripisyo, at kung gagawin nila, bababa ang tagapagligtas at ililigtas ang kontaminadong lupain. Naiinis si Miriam sa eksena, at sabi ng ating bayani na parang kakaiba ang pakiramdam ng lungsod. Isang binatang lalaki ang nagbigay sa kanya ng flyer at sinabing maniwala siya dahil galit ang mga Diyos. Pagkatapos ay binabasa niya ang tungkol sa mga hayop na namamatay at ang bumabagsak na labyrinth. Nagtataka siya kung ito ay gawa ng mga halimaw at bakit pumasok si Galpardek mag-isa. Walang atrasan, sinabihan niya si Miriam na pupunta na tayo sa labyrinth ngayon. Pagkatapos ay nakatagpo siya ng isang mangkukulam at sinabing masyadong matagal ang 3 araw at aalis na lang sila mag-isa. Bigla siyang nagsabi na hindi niya akalain na makikita niya ang isang vampira sa ganitong lugar. Nagulat ang ating bayani at nagtaka kung paano niya nalaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, at ngumingiti, ipinakita ng mangkukulam na ang mga vampira ay pinatay hanggang sa mawala na sila. Pinagtatawanan pa siya ng mangkukulam, sinasabing naglalakad lang siya sa gitna ng araw. Nagalit ang ating bayani at niyakap ng mahigpit ang leeg ng mangkukulam. Samantala, patuloy na sumisigaw ang lalaki na darating ang Mesaya. Sa isang sigaw ng sakit, nararamdaman ng mage ang lakas ng ating pangunahing tauhan. Gamit ang kanyang pulang mga mata, tinanong ng ating bayani kung paano niya agad siyang nakilala, at binyantaan niya ito na babaliin ang kanyang leeg kung hindi siya sisigot. Pagkatapos ay nag-aatubili ang mangkukulam na magsasalita ngunit kailangan niyang pakawalan siya. Sa hirap, ibinunyag niya na ito ay dahil sa anino ng dugo ng ating bayani. Sinasabi ni Miriam na pamilyar ang tunog ng pangalan at tila naaalala niya ang isang bagay. Biglang sumigaw ang engkanto nang maalala niya kung saan niya narinig ang pangalang iyon, Desperado. Hinihiling niya ang ating bayani na tumigil at huwag papatayin ang mage dahil isa siyang mage at kasapi ng Blood Shadow School. Ipinaliliwanag niya na sila ay isang grupo ng mga mahika na nagsilbi sa mga vampira sa loob ng maraming henerasyon.
Sa lakas ng kanyang hawak, napapahinto ang mage sa kanyang mga bisig. Pag-aisang niya, reklamo niya na hindi siya makakasagot kung hindi siya bibitawan. Pagkatapos, humihingi ng paumanhin ang ating bayani at sinasabi ni Miriam na nagsisimula na siyang magsalita na parang isang kontrabida. Pagkatapos ay formal na ipinakilala ni Sereno Eromari ang kanyang sarili bilang isang mago mula sa paaralan ng Anino at dahil sa likas na katangian ng paaralan, kaya nilang maramdaman ang presensya ng isang vampira. Ipinapakita rin niya na hinahanap niya siya sa utos ng batang master na si Jeban at galit na naisip ng ating bayani na papatigil niya si Galpardik sa pagsasalita kapag nakita niya ito. Pagkatapos ay ipinahayag ni Sereno na nasa grupo siya ng pagsupil nang mawala si Galpardik. Hiningi ng ating bayani ang higit pang detalye at ipinaliwanag niya na kailangan niya ng mga gantimpala mula sa mga halimaw. Kaya sumali siya sa pagsupil sa labyrinth ng Count ng Evergrow at dahil kilala ang lugar na mapanganib, lahat ay nagtutuloy-tuloy ng may kumpiyansa. Biglang niyanig ng isang lindol ang labor into at nagsimulang manginig ang lupa. Biglang bumagsak ang sahig, halos mahulog siya, ngunit may isang tao na humawak sa kanya sa huling sandali. Si Sir Galpardik ang nagbabantay sa likuran ng grupo noong sandaling iyon. Niligtas niya siya pero sa halip ay nahulog siya sa kailaliman, sa dilim. Pagkatapos makalabas, narinig niya ang iba na sinisisi ang kabalyero sa lindol, sinasabing binuksan niya ang pintuan sa mga mas mataas na antas na nagdulot ng buong sakuna. Sinasabi ni Serenoa na naisip niyang sabihin sa kanya ang katotohanan dahil kaibigan niya ito. Pagkatapos, napagtanto ng ating pangunahing tauhan na iba ang kwento kaysa sa sinabi ni Jeban at nagtatanong siya kung nagsinungaling ang Panginoon o kung nakakuha siya ng maling impormasyon mula sa iba. Biglang ipinakita ni Serenoa na nakakita siya ng kakaibang bagay sa sandaling iyon ng kaguluhan at sa ilalim ng kailaliman kung saan nahulog ang kabalyero, nakita niya ang isang malaking mata na nakadrawing doon. Nagulat ang ating bayani at kinumpirma niya na ito nga ay isang mata. Pinapaalala rin niya sa kanya ang mga kalto na nagbabahagi ng mga flyer sa plaza at ang larawan sa flyer ay pareho ng nakita niya sa ilalim ng kailaliman. Samantala, sa isang madilim na lugar, sinasamba ng mga kalto ang larawan ng dambuhalang mata at sinasabi ng isa sa kanila na ang Mesiyas na magdadala sa kanila sa kaligtasan ay malapit ng magising. Sa pasukan ng labirinto, isa sa mga lalaki ang nag-ulat na nakaimbak na ang mga supply. Tinanong ni Logitz kung kumusta siya sa muling pagkikita ng kanyang kasama. Sana hindi na lang niya kailangang magdala ng bangkay pabalik. Sabi ng kabalyero, hindi tipo si Galpardik na madaling bumaba. Pati siya'y tumatawa at sinasabi na marami raw pananampalataya ang ating pangunahing tauhan sa kanyang kaibigan. Iniisip ng ating bayani na gusto niyang pumasok sa labyrinth bilang suitor, pero kailangan niyang bantayan ang gago ni Logitz, just in case. Alam niya na nakaligtas ang knight ng 3 linggo at makakaya pang magtagal ng 3 araw pa. Bigla, isang grupo ng mga Templar ang dumating at bumati sa ating bayani. Ipinakikilala nila ang kanilang sarili bilang mga Templar mula sa monasteryo ng House Evergrow at sinasabi na isang karangalan na makasama ang isang banal na kabalyerong tulad niya. Kailangan pigilan ni Miriam ang tawa niya nang tawagin nilang vampire si Boss. Logitz nagulat dahil bihira para sa mga Templar na maging interesado sa isang kabalyero at may ngisi, naisip niya kung ang ating pangunahing tauhan ay isang uri ng vampire paladin. Sa pasukan ng labirinto, tinawag ng ating bayani si Pardak para mag-usap. Nag-set up sila ng kampo at sinabi ng ating pangunahing tauhan na huwag nilang pabayaan ang kanilang pagbabantay. Nabibighani si Miriam sa lugar, sinasabi nitong puno ng enerhiya ng tubig. Sinabi naman ni Pardak na iba ang lugar na ito at dinisenyo para sa kaligtasan. Sa tingin ng ating bayani, kung mangyari ang pinakamalala, dito siya maaaring magtago upang makaligtas. Biglang dumating si Logitz at sinabing ito ang perpektong lugar para magtago ang mga salarin. Pinupuri ni Logitz ang ating bayani, sinasabing kahanga-hanga ang kanyang mga kasanayan. Ngumiti siya at sinabing huwag masyadong magmadali ang ating pangunahing tauhan at ang taong dapat niyang pagkatiwalaan ngayon ay ang sarili niya. Sabi ng ating bayani na para sa isang lugar na naitakda na, marami pa rin ang nasasawi. Tumatawa si Logitz at sinabing sila ay mga sakripisyong iniaalay lamang sa labyrinth. Biglang lumiwanag ang pula sa mga mata ng ating pangunahing tauhan at sa gulat ng lahat, isang malakas na lindol ang yumanig sa buong estruktura. Logitz sigaw na magtiis ang lahat habang nagbabago ang estruktura ng labyrinth at may ngisi, sinasabi niya na dito mismo nahulog si Galpardik. Pagkatapos ay ipinakita niya na ang lugar na ito, kung saan palaging nagbabago ang mga pader, ay siya ring shortcut papunta sa mas mataas na antas na kanilang hinahanap. Sinasabi ni Serenoa na pareho lang ang lindol na ito sa dati. Tumitigil si Logitz sa isang lugar at tanong ng ating bayani kung nasaan ang shortcut. Sa mapanlinlang ng ngiti, sinasabi ng kawal na nasa harap niya ang shortcut. Napagtanto ng ating pangunahing tauhan na ito ay isang bitag at naghahanda sa pinakamasama. Biglang lumabas ang malalaking gulong at binago ang buong ayos ng lugar. Ang ating bayani ay humawak sa kawalan, bumaba sa madilim na kailaliman ng kuweba at napagtanto na hindi ito isang likas na lindol at na lahat ay isang bitag.
Sinundan siyang tawagin ni Serenoa at itinuro ang isang bagay sa gitna ng dilim at sa kanyang pulang mga mata, nakatitig siya sa papalapit sa kanila. Sa kanyang pagkagulat, natuklasan niyang nakatali si Galpardek at malubhang nasugatan. Nang walang pag-aatubili, agad na tumakbo ang ating pangunahing tauhan upang iligtas ang kanyang kaibigan. Lumapit siya at napagtanto ang kalubhaan ng mga sugat ng kawal. Sa paghaplos niya sa mukha nito, nararamdaman ng ating bayani na may mali at gamit ang kanyang pulang mga mata, napagtanto niyang buhay pa ang kabalyero. Biglang pinayuhan siya ni Miriam na may mali sa lugar na ito. Sabi ng diwata na nakaramdam siya ng kakaibang presensya mula sa ilalim ng sahig ng kuweba. Biglang isang malakas na hangin ang bumuhos mula sa isang hindi kilalang direksyon at lahat ay nagtataka kung saan nanggagaling ang makapangyarihang hangin na iyon. Mula sa kailaliman ng kailaliman, isang pulang ilaw ang lumalabas, nagliliwanag sa dilim, at sa kanyang kumikislap na mga mata, isang dambuhalang nilalang ang nagsisimulang umangat. Ibinunyag ng halimaw ang sarili nito na may napakalaking katawan at mga purpleng apoy sa buong katawan at sa harap nila ay lumitaw ang nakakatakot na Minotaur, ang Panginoon ng labirintong ito. Sumisigaw si Serenoa sa takot at sinasabi ng ating bayani na protektahan niya ang kabalyero. Pagkatapos ay umatake ang Minotaur ng buong lakas at sumugod ang ating pangunahing tauhan sa laban. Sa isang talon, umiwas siya sa suntok at naghahanda na atakihin ang nilalang at hawak ang kanyang espada, naghahanda siyang harapin ang dambuhalang halimaw. Ibinubulalas ng ating bayani ang lahat ng kanyang lakas at isang pulang liwanag ang lumalabas mula sa kanyang katawan. Nagsigawan si Serenoa sa takot nang makita ang lakas ng atake ng ating pangunahing tauhan. Sinasalubong siya ng nilalang gamit ang mga kuko nito at naghahanda na muling umatake. Dalang ang kanyang palakol, handa nang umatake ang Minotaur ng buong lakas nito. Tinanong ng ating bayani kung ano ang ginagawa nito at naghanda sa pinakamasama. Pagkatapos ay kumikislap ang pulang ilaw at ang nilalang ay nagsimula ng isang malakas na atake. Sinisira ng alon ng enerhiya ang lahat at itinulak ang ating pangunahing tauhan at ang kabalyero palayo. Pagkatapos ay itinulak si Galpardek sa hangin at nagulat ang ating bayani sa nakita. Walang pag-aatubili, siya ay umatake upang subukang iligtas ang kaibigan mula sa pagbagsak. Inabot niya ang kanyang kamay, ngunit hindi niya ito naabutan sa oras upang mailigtas siya. Lubos na pag-aalala, hinawakan ng ating pangunahing tauhan ang pangalan ng kaibigan habang siya ay nahuhulog. Biglang, napigilan siya ng isang spell at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Nakangiti ang kanyang mga mata, iniisip ng ating bayani kung ano ang ibig sabihin nito. Pagkatapos ay pinayuhan siya ni Serenoa na ang halimaw ay isang mataas na antas na Minotaur, at kahit isang vampira ay mapapahamak kung haharapin ito ng direkta. Nang may galit sa mata, nakatitig ang ating bayani sa kanya na may nakalitaw na matutulis na pangil. Handa na ang kanyang taybak, naghahanda siya at magkausap ng seryoso ang dalawa. Sinasabi ng ating pangunahing tauhan na lumampas na siya sa hangganan at tinatawag siya sa kanyang pangalan. Humihingi ng paumanhin si Serenoa, sinasabi na hindi niya kayang panoorin lang ang isang vampira na sumugod sa kapahamakan at ang pag-atake sa ulo ng Minotaur ay nag-aalok lamang ng napakaliit na tsansa ng tagumpay. Sinasabi niya na kung gusto niyang iligtas ang knight, kailangan niyang panatilihing kalmado ang ulo niya. Nagtataka ang mangkukulam kung sapat ba ang laki ng labirinto para mapasok ang isang Minotaur, at sa ganyang pagkakataon, nakatitig ang ating bayani sa isang asul na liwanag na lumalabas sa pader. Logitz then says he did not know the mage was capable of using earth magic. He adds that she survived thanks to Galpardek and that he is a weirdo. Pagkatapos ay tumitig si Serenoa sa kanya ng galit at tinawag ang kanyang pangalan ng may matinding puot. Naalala niya na nangyari lahat ito nang napakabilis at nakakaramdam siya ng pagkakasala sa nangyari. Sa galit na mukha, napagtanto ng ating bayani na siya ang may kasalanan sa lahat at siya ang nagbago kay Galpardek sa kung ano siya ngayon. Sinasabi ni Logitz na dinala niya lang ang kaibigan para makita ng Panginoon kung gaano niya siya kamahal. Pagkatapos ay hinawakan niya ang ating pangunahing tauhan at tinawag siyang bastos sa pag-aakusa sa kanya. Nararamdaman ng ating bayani ang isang kakaibang aura at napagtanto na may mali. Gamit ang kanyang pulang mga mata, naghahanda siyang atakihin ang kabalyero ng buong lakas niya. Sa kanya ito inatake at isang kakaibang tato ang kumikislap sa kamay ni Logitz. Nauunawaan ni Serenoa na hindi talaga niya ang dambuhalang lakas at isang kulay lila na aura ang lumalabas mula sa katawan ng kabalyero habang ginagamit niya ang nakuhang kapangyarihan. Ipinaliwanag niya na ang selyo ay nagbibigay ng nakuhang kapangyarihan at ito ay isang ipinagbabawal na mahika dahil nagsimula itong maglipat ng kapangyarihan mula sa mga hindi tao patungo sa mga tao. Sabi ni Logitz na ang ipinagbabawal na mahika ay pawang salita lang ng mga nais kontrolin ng kapangyarihan at sila ang pinili upang mabuhay kapag dumating ang kawalan sa mundo. Sinasabi ng ating bayani na ninakaw niya ang lakas ng iba para talunin si Galpardek at pagkatapos niyon ay nagmalaki pa na parang kanya ang kakayahan. Sa mapanirang ngiti, sinasabi ng ating pangunahing tauhan na una niyang ipaparamdam sa kanya ang kanyang lugar. Pagkatapos ay nagbanggaan ng dalawa at isang pulang aura ang lumalabas mula sa katawan ng ating bayani. Nagbanggaan ng dalawang enerhiya at isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar.
Humanga si Serenoa sa lakas at nagtatanong kung kaya ba ng isang normal na vampira na maglabas niyon. Ngumisi si Logitz at sinabing hindi siya nag-iisa sa pagtatago ng kanyang kapangyarihan at sa isang malakas na suntok nilalabanan niya ang ating pangunahing tauhan ng buong lakas niya. Ang ating bayani ay sumagot at isang kulay lila na aura ang lumalabas mula sa kanyang katawan habang naglalaban. Pinapaalalahanan ng kawal na hindi siya magpapigil sa laban na ito at sa lakas ng suntok itinapon si Serenoa ng malayo, sumisigaw sa sakit. Sinasabi ni Logitz na naibunyag na ang lahat ng patibong sa labyrinth at may masamang ngiti, sinasabi niya sa ating pangunahing tauhan na magpahinga na lang sa tahimik. Ang ating bayani ay sumigaw ng pangalan ni Serenoa at naghanda sa pinakamasama. Pagkatapos ay ginamit ng mangkukulam ang kanyang mahika at lumikha ng isang shield upang protektahan ang ating pangunahing tauhan. Tumingin si Logitz sa ating bayani ng seryoso at matatag at sa kanyang mga pulang mata, naghahanda na ang ating binata para sa huling laban. Pagkatapos ay nagtago ang kawal sa likod ng pader at pinanood ang ating bayani. Bigla siyang umatake gamit ang kanyang espada, tinamaan ang ating pangunahing tauhan sa mukha. Sa malamig na tingin, walang awa si Logitz na umaatake at hawak ang kanyang espada, naghahanda siya para sa huling suntok laban sa ating bayani. Inisip ng knight na narinig niya ang mga bulong tungkol sa kanyang lakas, ngunit huli niyang nalampasan ang kanyang mga inaasahan. Ngumisi siya at aminin na tama ang pagpili na gamitin si Galpardek bilang panakot. Sa masamang ngiti, sinasabi ni Logitz na ihahandog ang huling sakripisyo. Biglang bumagsak ang magic circle ni Serenoa at sumigaw siya sa sakit. Binalaan ng mangkukulam na hindi nagagana pa ang magic circle dito. Tinanong ni Serenoa kung saan pupunta ang ating bayani pero hindi siya pinapansin nito. Naramdaman ng mage ang guilt at naisip kung bakit siya nakialam sa lahat ng ito. Natatakot siya at nag-iisip kung anong klaseng nakakatakot na impyerno ang lugar na ito at naisip pa niyang dapat sana ay nagkunwari na lang siyang hindi alam at tumakbo ng malayo. Bigla niyang nakita ang ating bayani na may hawak na Galpardek sa kanyang mga braso. Ang ating pangunahing tauhan ay nagdadala sa kawal, nasugatan at walang malay. Tapos, tinatanong niya ang mangkukulam kung kaya niyang iligtas ang buhay ng kaibigan niya. Tumingin ang ating bayani kay Serenoa at sinabing hindi yun sagot sa tanong niya. Natakot, nanatili siyang tahimik, hindi alam ang sasabihin sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niyang gagawin niya ang kanyang makakaya at ginamit ang kanyang mahika upang pagalingin siya. Bigla siyang dumating si Miriam at nagbabala na walang makalalabas dito. Sabi niya parang katapusan na ng labyrinth, isang nakahiwalay na silid ng boss. Sabi ng diwata na iyon ang nais niyang paalalahanan siya kanina dahil hindi niya makontrol ang kahit ano dito, kahit bilang isang espiritu ng tubig at naampol ng dugo ay may kakaibang at kakaibang kalagayan. Tumingin ang ating pangunahing tauhan sa pool ng seryoso at may pagdududa at nagtataka kung ang mga matabang iyon ang nakita ng mangkukulam sa ilalim ng kailaliman. Tinanong ng ating bayani kung bakit hindi niya makontrol ang lawa ng dugo. Biglang nagsimulang mabuo mula sa lawa sa lupa ang isang halimaw na dugo. Ang nilalang ay biglang tumayo at nakatingin sa ating pangunahing tauhan ng walang emosyon. At sa pagkagulat ng lahat, muling nag-regenerate ang Minotaur at muling nakatayo. Pagkatapos, sinabihan ng ating bayani si Miriam na humanap ng pagkakataon para makaligtas sila. Hinarap niya ang dambuhalang halimaw at naghanda sa darating na laban. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Serenoa ang paggaling kay Gopardek na nananatiling walang malay. Sa kanyang mga pulang mata, nagpa siya ang ating pangunahing tauhan na kailangang mapigilan ang halimaw. Dalang kanyang espada, siya ay sumugod at umatake sa nilalang ng buong lakas niya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kakayahan at isang serye ng pulang mga kuko ang lumitaw. Tinutukan ng atake ang Minotaur ng diretso pero parang wala itong nararamdaman. Pagkatapos, ipinagpatuloy ng ating pangunahing tauhan ang pag-atake ng buong lakas at kapangyarihan. Muling ginamit niya ang kanyang kakayahan at umatake sa halimaw gamit ang mga kuko ng dugo. Biglang naputol ang kanyang espada at nagulat siya sa tibay ng kalaban. Nakangiting seryoso, niyayakap ng ating bayani ang basag na espada sa kanyang kamay. Humanda ang nilalang na umatake at may ningning na dilaw ang kumikislap sa kanyang bibig. Sa isang mabilis na galaw, umiwas ang ating pangunahing tauhan sa enerhiya na sipa at sa isang talon, lumapit siya sa halimaw para sa isang malapitang atake. Pagkatapos, sumuntok ng malakas ang ating bayani sa mukha ng dambuhalang nilalang. At sa isang panibagong talon, naghahanda siyang atakihin ng Minotaur ng buong lakas. Pagkatapos ay napagtanto niya na kahit ang normal na espada ay hindi makakatama sa halimaw at habang nagliliwanag ang kanyang kamay sa pula, napagpasyahan niyang gagamitin na lang ang meron siya. Kaya't siya ay lumikha ng bagong tibak na gawa sa dugo at naghanda para sa laban. Dalang-dala ang kanyang bagong sandata, seryosong hinarap ng ating pangunahing tauhan ang nilalang. Pagkatapos ay sumugod siya at gumamit ng sibat na dugo para atakihin ang Minotaur. Sa isang mabilis na galaw, nakaiwas siya sa isang atake at naghahanda upang bumawi. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang laban, nakikipagpalitan ng mga suntok sa nilalang. Nakatitig ang mga pangil, nilalabanan ng ating bayani ang halimaw ng buong lakas, ngunit tinamaan siya ng suntok ng Minotaur at napaatras sa pader.
Pagkatapos ay umatake ang nilalang gamit ang sandata nito at basag ang sahig sa lakas ng tama. Itinulak siya palayo at bumangga sa pader ng kubo. Sa matibay na determinasyon, naghahanda siya para sa ikalawang laban. Sinubukan ni Serenoa na gisingin si Galpardek na nananatiling walang malay sa sahig at hiningi sa kanya na magising dahil nasa panganib ang kanyang kaibigan at kailangan niya ng tulong. Nalaman ng ating bayani na tama ang mangkukulam at hindi siya mananalo dahil ang malakas na halimaw ay nasa ibang antas ng lakas. Biglang tumitig ang nilalang sa kanya ng may matinding kasamaan at naghahanda. Pagkatapos ay sumumpa ang ating pangunahing tauhan at naghanda para sa huling atake ng halimaw. Gamit ang buong lakas niya, ginamit niya ang kanyang kakayahan at lumitaw ang isang serye ng mga kuko. Nahuli siya ng suntok ng kalaban na pinupuno siya ng mga butas. Pagkatapos ay sumigaw si Serenoa ng pangalan ng ating bayani at naghanda sa pinakamasama. Lahat ay sugatan, nakatitig ang ating pangunahing tauhan sa halimaw ng may galit. Naalala niya ang kawalang kapangyarihan na naramdaman niya sa loob ng higit sa isang dekada. Gamit ang kanyang mga dugo na kuko, nilalabanan niya ang Minotaur ng buong lakas pero nagtatanong siya kung bakit mas masakit ang nararamdaman niya kaysa dati. At sumisigaw sa sakit, ibinabagsak ang ating bayani sa sahig ng kuweba. Tinalo na, naghahanda siya sa huling suntok ng dambuhalang nilalang. Nakahiga sa lupa, tinitingnan ng ating pangunahing tauhan ang eksena ng walang emosyon at nagtatanong kung bakit siya nagsusumikap ng ganito para iligtas ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay nagising si Galpardek at nakita ang ating bayani na nakahandusay at puno ng sugat. Sa isang ekspresyon ng gulat, nakatitig siya sa ating pangunahing tauhan, lubos na naguguluhan, at nagtatanong kung bakit niya pinagsisikapan na iligtas siya.